Si Ayumo ay isang ordinaryong talunan na katulad mo hanggang sa siya ay mapaslang ng isang baliw na serial maniac. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang siya ay muling mabuhay bilang isang napakalakas na zombie upang makaganti sa kanyang pumaslang, ngunit nagpa siya siyang makasesyon ang mga mahiwagang babae. Matapos maging isang zombie, lumipat siya kasama ang necromancer na si Yu na lumikha sa kanya. Ngunit hindi siya nagsasalita at ang tanging iniisip lang ay pagkain. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang pumapasok sa paaralan at namumuhay na parang tao ngunit ngayon ay hindi na siya maaring masawi. Kaya naman nang makita ng talunan ang isang inosenteng pusa na malapit ng maisekay ng truck-con, sumugod siya upang iligtas ito, ngunit nataman siya ng husto kaya't nawala ang kanyang damit at nakasabit ang kanyang maliit na joystick sa harap ng mga nakamasid. Sa paanuman, nakauwi siyang buhay na parang kilabot. Ngunit nang makita siya ni Yu, sumulat siya sa isang piraso ng papel, hinihiling sa kanya na magluto ng hapunan. Nagreklamo si Ayumo na nabangga siya ng truck at wala siyang pakialam. Kaya sinabihan siya ni Yu na maghanda ng isang piging ng imperyo para gamaan ang pakiramdam niya. Kalaunan, habang kumakain sila, inabot niya ang kamay para panasan ang isang butil ng kanin sa pisngi nito. Ngunit ginawa nitong abstract art ang kamay nito. Habang gumugulong sa sakit, ikinalungkot ni Ayumo ang pagiging zombie, ngunit ipinaalala ni Yu sa kanya na nasawi na sana siya kung hindi siya nito iniligtas matapos siyang durugan ng serial assassin na parang isda. Ngayon ay mahahanap na niya ang baliw at makapaghiganti. Nang gabing iyon, nakatanggap si Ayumo ng tawag mula kay Yurito, ang kanyang matalik na kaibigan, na nagsabi sa kanya na manatiling ligtas dahil may isa pang pagpaslang na naganap sa kanyang kapitbahayan. Gayunpaman, dahil isa na siyang naglalakad na bangkay, binaliwala ni Ayumo ang kanyang payo at lumabas upang hanapin ang assassin. Matapos maghanap sandali, nagpahinga siya at uminom sa isang kalapit na sementeryo kung saan pakiramdam niya ay nasa bahay lang siya. Bigla, narinig niya ang mga tunog ng mga sandatang nagbabanggaan sa malapit at nakita ang isang madilim na figure na nababaliw sa mga lapida. Habang siya ay natataranta, isang babae na nagngangalang Harona ang tumalon at sinubukang iisekay siya gamit ang isang chainsaw. Mabuti na lang at nakaiwas si Ayumo sa atake, at nang mawala ang alikabok, tinanong niya kung ito ba ang baliw na pumapaslang ng mga tao, ngunit sinabihan siya ni Harona na lumayo sa kanyang daan. Bigla, isang napakalaking halimaw na parang oso ang tumusok kay Ayumo gamit ang mga kuko nito, habang si Harona ay nagluluksa, nawalan ng puntos, at nangakong ipaghihiganti siya. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan at inatake ang oso gamit ang kanyang chainsaw, hiniwa si Ayumo sa kalahati habang tinatalo niya ang halimaw. Nang mawala ang halimaw, sinabi ni Harona sa kanyang sarili na si Ayumo ay isang kinakailangang sakripisyo, ngunit nabigla siya nang sabihin ni Ayumo na hindi siya sang-ayon. Sa pagharap sa kanya, tinanong niya kung bakit hindi pa ito sawi, at ipinaliwanag niya na isa siyang zombie. Dito, isiniwalat ni Harona na siya ay isang babaeng nakasuot ng mahika at ang halimaw na kanyang hinuhuli ay isang Class B megalo na kailangan niyang talunin para sa kanyang mga marka. Pagkatapos ay nilapitan niya si Ayumo upang burahin ang mga alaala nito, ngunit biglang nasipsip ni Ayumo ang kanyang mahika habang naglalaho ang kanyang mga damit. Nang mapagtanto ito, sinubukan niyang ilabas ang mga mata nito mula sa kanilang mga socket at hiniling kay Ayumo na ibalik ang kanyang mahika. Kalaunan sa bahay ni Ayumo, tinanong ni Ayumo si Harona kung bakit niya ito sinundan pauwi, at sumagot siya na hindi siya aalis hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang mahika. Pagkatapos ay sinabi ni Ayumo na wala siyang pakialam hanggat hindi nakakaabala ang kanyang mga sigaw sa mga kapitbahay. Pagkatapos nito, hiniling niya na hiramin ang kanyang telepono, ngunit nang ibigay ito sa kanya, sinimulan niya itong ituring na parang bomba na may touch trigger, na ikinagulat ni Ayumo, na nagtanong kung walang mga telepono kung saan siya nanggaling. Bilang tugon, sinabi ni Harona na magkaiba ang hitsura nila sa Viri, ang bansa ng Mahika. Matapos ipakita sa kanya ni Ayumo kung paano ito ginagamit, kinontak ni Harona ang kanyang instructor upang iulat na nawala na ang kanyang mahika. Kinabukasan pagkatapos ng klase, hinintay ni Ayumo na makaalis ang lahat dahil hindi maaaring maglakad ang mga zombie sa ilalim ng araw. Biglang pumasok ang mukhang nakakatakot na figure, at sinabing gusto niyang makuha si Ayumo. Kaya, mabilis na sinigurado ni Ayumo ang pinto sa likod at umatras. Nakakagulat,
tumalon si Harona sa bintana at isiniwalat na ang nakakatakot na lalaki ay isang megalo. Bigla, ang nakakatakot na lalaki ay nag-transform at naging isang malaking yulang. At upang kontrahin siya, ginamit din ni Harona ang kanyang mahika, ngunit nawalan muli ng damit. Kaya, inatake siya ng megalo, ngunit tinamaan si Ayumo. Kasunod nito, pinaputok ng megalo ang isa sa mga sipit nito na parang isang missile, ngunit pinigilan ito ni Ayumo, na ikinagulat ng megalo nang ihagis niya ito pabalik sa kanya at pinatamaan siya ng sunod-sunod na suntok. Nang bumangga ang megalo sa isang pader, nataranta si Ayumo nang mapagtanto niyang bali ang kanyang braso, habang nagtataka si Harona kung paano niya ito nagawa. Nang maisip niyang malamang dahil mayroon na siyang kapangyarihan, binalot niya ang sarili sa isang kurtina at hiniling kay Ayumo na ulitin ang kanyang mga mahiwagang salita. Pagkatapos, nauwi si Ayumo sa isang Barbie costume at nataranta, ngunit sinabi ni Harona na mapapalakas nito ang kanyang tapang at depensa. Kaya, inatake ni Ayumo ang megalo, na humantong sa isang pagsabog na nagpatalsik sa kanilang dalawa palabas ng gusali. Sa gitna ng ere, sinipa ni Ayumo ang megalo, tuluyan itong natanggal, ngunit natamba sa isang palaruan kung saan naglalaro ang ibang mga estudyante. Kaya kinuha nilang lahat ang kanilang mga telepono at nagsimulang kumuha ng mga litrato. Nang sandaling iyon, dumating si Harona at idineklara si Ayumo na isang mahiwagang babae. Kinabukasan sa klase, nagpasalamat si Ayumo sa kanyang mga bituin dahil nagawa nitong burahin ang mga alaala ng lahat ng nakakita sa kanya noong nakaraang araw. Sa oras ng tanghalian, binuksan niya ang lunchbox na ibinigay sa kanya ni Harona habang palabas. Nang makita ito, dumating si Yurito at nagulat nang makita si Ayumo na may dalang pagkain sa unang pagkakataon. Nang matikman ni Ayumo ang pagkain, nataranta siya. Kaya tinikman din ito ni Orito at tinawag ang lahat para matikman. Nang araw na iyon, umuwi si Ayumo at sinabi kay Harona na hindi niya alam na may kakayahan siya sa pagluluto at sinabihan siyang subukan ang ibang mga putahe. Gayunpaman, sinabi ni Harona na kakain siya ng pritong itlog araw-araw at inanunsyo na nagugutom siya. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Ayumo na magluto ng isang bagay, ngunit sinabi niya na gusto niya ng ibang bagay kaysa sa pritong itlog. Kaya pumayag si Ayumo na magluto ng hapunan. Habang walang kwentang nakaupo si Yu, tinapos ni Ayumo ang pagluluto at inihain ang pagkain. Ilang sandali pa, isang babae ang sumulpat sa mesa at humingi rin ng pagkain, na ikinagulat ni Ayumo, na nagtanong kung sino siya. Gayunpaman, dahil patuloy siyang humihingi ng pagkain, pinagsilbihan din siya ni Ayumo, at dinagtagal, hiniling niya sa kanya na magpakilala. Bilang tugon, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Sera at idinagdag na mahusay siya sa paggamit ng sikretong pamamaraan ng espada na Swallow Reversal. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Harona kung bakit siya dumating at sinabi ni Sera na nasa isang misyon siya na hilingin kay Yu na samahan siya ng kusang loob sa nayon ng mga ninja. Nang tanungin ni Ayumo kung siya ay isang ninja, sumagot si Sera na siya ay isang vampira na ninja. Nang sandaling iyon, sinabi ni Yu kay Ayumo sa isang sulat na pauwiin siya, ngunit dahil nag-iimpake siya ng sapat na mga asset para pakainin ang bansa, iminungkahi ni Ayumo na huwag. Pagkatapos nito, tinanong ni Sera si Ayumo kung ano ang kaugnayan niya kay Yu, at inangkin nitong siya ang kuya nito, ngunit nilinaw ni Yu na isa lamang itong alipin, na sumisira sa pahayag ni Ayumo. Nang marinig ito, nag-alok din si Sera na maging alipin ni Yu. Ngunit sinabi ni Yu na isa na lang ang kailangan niya. Kaya ipinahayag ni Sera na papalit siya kay Ayumo at hinamon ito sa isang tunggalian upang matukoy kung sino ang karapat-dapat na maging alipin ni Yu. Di nagtagal, nagharap sila sa sementeryo kung saan sinabihan ni Ayumo si Harona na huwag makialam sa laban. Bilang tugon, sinabi niyang wala siyang planong tulungan ito. Sa pagharap kay Sera, tinanong ni Ayumo kung talagang plano niya itong tapusin, at sinabi niyang kailangan ito para sa kanyang misyon. Pagkatapos ay itinuro niya na hindi tao si Ayumo, na ikinagulat niya kung paano niya nalaman. Kaya inulit ni Sera na isa siyang ninja. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang sandata, nagbabantang patuloy na sasaktan si Ayumo hanggang sa hindi na nito makayanan. Nang ituro ni Ayumo na nakakaramdam ng sakit ang mga zombie, tinanong ni Sera kung aaminin ba niya ang pagkatalo, ngunit sinabi ni Ayumo na hiniling sa kanya ng kanyang master na paalisin siya. Biglang umatake si Sera,
ngunit naiwasan ni Ayumo ang kanyang mga pag-atake. Nang magsimulang maramdaman ni Ayumo na siya na ang huling boss ng sementeryo, nawala siya at nilapitan siya mula sa likuran gamit ang kanyang swallow reversal technique. Pagkatapos nito, sinabi niyang hindi kapanipaniwala na ang isang mahinang tulad ni Ayumo ay tinatawag ang kanyang sarili na alipin ni Yu. Nang makabangon muli si Ayumo, patuloy siyang inatake ni Sera mula sa mga anino at pagkatapos ay nag-alboruto, minarkahan siya gamit ang kanyang espada. Ilang sandali pa, pinutol niya ang kamay ni Ayumo at sinugod siya. Pagkatapos lang, hinawakan ni Ayumo ang kanyang espada, sinabing hindi na niya magagamit ang kanyang sikretong pamamaraan ng espada nang hampasin siya nito gamit ang isang headbutt. Sa kasamaang palad para sa kanya, isa lamang itong clone. Kaya, umatake si Sera mula sa itaas. Bigla, inihagis ni Ayumo ang kanyang kamay sa kanya at nat-ambush siya mula sa langit. Ngunit habang siya ay nat-amba, hinagisan niya ito ng shuriken, dahilan para ito ay bumagsak. Pagkatapos, inamin ni Sera ang kanyang pagkatalo at sinabing sa wakas ay napagtanto na niya kung bakit siya pinili ni Yu bilang kanyang alipin. Pagkatapos ay sinabi niya na papayagan niya si Ayumo na makauwi ng mapayapa dahil ito ang ipinagmamalaki ng isang ninja. Nang magpaalam siya rito at maglaho, sinabi ni Ayumo na siya ay isang kahanga-hanga. Pag-uwi, natagpuan nila si Sera doon, na ikinagulat ni Ayumo, na nagtanong kung bakit hindi pa ito nakauwi. Bilang tugon, sinabi ni Sera na ang bahay na ngayon ay kanyang tahanan. Dahil sa inis dito, ipinaalala ni Ayumo sa kanya na natalo siya sa tunggalian at ipinaalala sa kanya ang tungkol sa pagmamalaki ng mga bampirang ninja. Ngunit itinuro ni Sera na ang pagkumpleto ng kanyang misyon anuman ang mangyari ay ang kanyang pagmamalaki bilang isang ninja. Kaya, nag-alok siyang maging alipin ni Ayumo para lamang mapalapit kay Yu. Gayunpaman, ito ang nagpagalit kay Ayumo nang itinuro niya na kailangan niyang sundin ang bawat isa sa kanyang mga utos. Nang magsimula siyang magkaroon ng masasamang ideya, itinuro ni Sera na hindi niya gagawin ang alinman sa mga iyon. Nang gabing iyon, sumulpat si Sera sa kwarto ni Ayumo mula sa bubong at nagkomento na isinara ni Yu ang kanyang puso, ngunit tumugon si Ayumo na ganoon lang talaga siya. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Sera, na sinasabing mas bihasa sa pagbasa ng emosyon ng babae. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Ayumo na gumawa ng paraan tungkol dito. At nang umalis siya, naalala ni Ayumo noong una niyang nakilala si Yu, na nakaupong mag-isa sa publiko. Lumapit siya rito gamit ang pinakamahinang linya sa kasaysayan ng mga linya at nataranta sa sarili niyang pagkabigo. Ang mas malala pa, sumayaw siya ng kahihiyan at napalay ang kanyang pulso matapos ipahiya ang kanyang lahi sa publiko. Nang magsimula siyang magsisi sa kanyang mga ginawa, sinabi ni Yu na naaliw siya, ngunit binalaan siya na huwag nang gumawa muli ng anumang kalokohan. Natuwa, tumawa ng malakas si Ayumo at doon na nila ito sinimulan. Habang pauwi ng gabing iyon, nakakita si Ayumo ng dugo sa isang bintana sa kanyang kapitbahayan. At nang maisip niyang tumawag ng pulis, narinig niya ang isang sigaw ng babae, kaya pumasok siya sa gusali, ngunit huminto sandali upang isipin kung ano ang gagawin niya kung makakasalubong niya ang salarin. Bigla niyang napansin na hindi siya makagalaw at tinusok siya ng salarin gamit ang kanyang espada. Kalaunan, nagising siya at nakita si Yu sa tabi niya at nagulat na buhay pa ito. Gayunpaman, sinabi ni Yu na siya ang nagdala sa kanya pabalik, na ikinagulat ni Ayumo. Kaya, tinanong niya kung sino siya, at sinabi niyang isa siyang necromancer. Pagkalipas ng ilang araw, habang nag-aalmusal, sinabi ni Ayumo na komportable na si Sera sa bahay, at sumagot si Sera sa pagsasabing handa na siya para sa isang mahabang labanan. Nang sandaling iyon, inabot ni Harona kay Ayumo ang kanyang baon na pananghalian, at sinabi niya na ang kanyang pritong itlog ay laging masarap. Gayunpaman, tinanong niya kung maaari siyang magdagdag ng puting kanin, ngunit sinabihan siya ni Harona na masawi na. Bigla, hinampas ni Yu ang mesa at sinabihan silang huwag pag-usapan ang kasawian ng basta-basta. Kaya, ipinaliwanag ni Ayumo na nagbibiro lang si Harona at hinawakan ang ulo nito, ngunit tinapik ni Harona ang kamay nito at sinabihan siyang masawi na. Bigla siyang sinampal ni Yu at sinabing masakit ang kasawian. Pagkatapos ay hinainan siya ni Harona ng pritong itlog at sinabihan siyang kainin ang mga ito bago tumakbo palabas. Maya-maya,
Nanaginip si Harona ng kakaibang panaginip kung saan ang paborito niyang puding ay isang megalo, at nang malapit na siyang magpista nito, tumunog ang alarma. Kaya, sinubukan niyang i-snooze ito, ngunit isang napakataba at galit na ibon ang lumabas mula sa orasan at tinutuka ang kanyang noo, na nagpadugo sa kanya at nagpasigaw. Ilang sandali pa, mukhang naiinis si Harona sa sirang bagay sa harap niya sa mesa. Kaya, nagkomento si Sera na ang bahay ay puno ng kakaibang mga bagay. At sinabi ni Ayumo na patuloy na pinapadala ng kanyang mga magulang ang mga ito mula sa mga bansang hindi niya pa naririnig. Nang magreklamo siya na iniwan nila siya para maglakbay sa mundo ng magkasama, sinabi ni Sera na ito ang dahilan kung bakit siya lumaki at naging malas. Samantala, tiningnan ni Harona ang refrigerator at natagpuan ang paborito niyang puding. At nang sa tingin niya ay natutupad na ang kanyang pangarap, pinigilan siya niyo. Di nagtagal, naglaro sila ng Jenga para magpasya kung sino ang makakakuha ng puding. At habang ginagawa ito, iniisip nila kung nakarating ba ng buhay si Ayumo sa paaralan dahil maaraw ang araw. Samantala, sa paaralan, pinoprotektahan ni Ayumo ang sarili mula sa araw gamit ang isang payong. Samantala, niyaya ni Yurito ang isang babae na lumabas kasama niya, ngunit tinanggihan siya nito, sinasabing may mga tungkulin siya sa klase. Bago ito, niyaya na niya ang ibang mga babae gamit ang lahat ng tip na natutunan niya mula kay Claude, ngunit tinanggihan siya sa pinakamasamang paraan. Kaya, niyaya niya si Ayumo na mag-bowling kasama niya at malakas na sumigaw tungkol sa kung gaano nakakabagot ang lumabas kasama ang mga babae. Nang magsimula siyang magmukhang mahilig sa sausage, pinigilan siya ni Ayumo at pumayag na sumama sa bowling kasama niya. Pagbalik sa bahay, habang naglalaro ang mga babae, tinanong ni Sera si Harona kung bakit siya nakatira sa bahay, at sinabi niya na ninakaw ni Ayumo ang kanyang mga kapangyarihan at hinihintay niya itong mabawi. Nagulat, tinanong ni Sera kung paano niya nagawa iyon, at itinuro ni Harona na isa siyang nakakatakot na weirdo. Pagkatapos nito, nagpasya silang kumain sa labas at magbayad gamit ang credit card ni Ayumo. Samantala, sa bowling alley, pinagalitan ni Yurito si Ayumo dahil sa pagbili ng isang pangit na maskara, ngunit sinabi ni Ayumo na wala siyang pagpipilian dahil mapilit ang mga staff. Matapos sermonan si Ayumo na tumigil sa pagiging tulala, sinabi ni Yurito na gusto niya ng isang tunay na babae at itinoon ang kanyang pansin sa ilang magagandang babae na nagbubowling. Nang tumangala si Ayumo, napagtanto niyang si Sera at ang iba pa ang nagbubowling at nagtataka kung ano ang ginagawa nila roon. Habang sinusuri ni Yurito ang kanilang mga asset at hinuhulaan ang mga kulay ng kanilang matagumpay na sikreto, naisip ni Ayumo na mapapahamak siya kung matuklasan ni Yurito na silang lahat ay magkakasamang nakatira. Kaya, inanunsyo niya na papunta na siya sa banyo. Gayunpaman, itinuro ni Yurito na kakagaling lang niya sa banyo at sinabing siya na ang magbubowling, na nakakuha ng atensyon ng babae. Sinubukan ni Ayumo na itago ang kanyang mukha habang kamakaway si Harona sa kanya. Iniisip na ang kanyang alindog ay sa wakas ay nakakaakit ng mga sexing babae. Ngumiti si Yurito at sinubukang kausapin si Harona, na ngayon ay papalapit na sa kanila, ngunit hindi siya pinansin nito at tinawag si Ayumo. Bigla, isinuot ng talunan ang pangit na maskara. At nang dumating ang iba pang mga babae, sinabi ni Sera na mukhang talunan siya na suot ito. Nagulat, tinanong ni Yurito si Ayumo kung kilala niya ang mga babae. At nang sinubukan niyang tanggalin ang kanyang maskara, sinabihan siya ni Sera na isuot ito dahil mas maganda ang hitsura nito kaysa sa kanyang normal na mukha. Sa puntong ito, tinanong ni Yurito si Ayumo kung paano niya kilala ang mga babae, at isiniwalat ni Harona na lahat sila ay nakatira sa kanyang bahay. Agad na nagalit si Ayumo sa kanya nang lumabas ang kaluluwa ni Yurito sa kanyang bibig, ngunit mabilis siyang uminom at nagsimulang magtanong kay Ayumo para sa mga sagot. Dahil sa pakiramdam na pinagtaksilan, sinabi ni Yurito na hindi siya makapaniwala na itinago ito ni Ayumo sa kanya at sinimulan siyang layuan. Nang humingi ng tawad si Ayumo, tinanong ni Yurito kung gaano na siya kasaya sa kanila at inihampas ang kanyang ulo sa lupa bago sinabing nagseselos siya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Ayumo na puputulan siya kung susubukan niyang makipagsesyon sa alinman sa kanila. Sa kabila nito, sinabi ni Yurito na nagseselos pa rin siya at hinamon si Ayumo sa isang bowling match kung saan ang mananalo ay makakasama ang mga babae.
Pagkatapos ng laban, tinalo ni Ayumo si Yurito, na humagulgol na parang talunan. Bigla, nakatanggap si Yurito ng text mula sa isang tao na nagtatanong kung pupunta pa ba siya, at agad na itinuro ng mga babae na ang text ay galing sa isang babae. Nang marinig ito, sinabi ni Ayumo na nangangahulugan ito na si Yurito ay may kasintahan. Pero sabi ni Yurito, hindi niya girlfriend iyon. Di nagtagal, nakarating sila sa ospital at tinanong ni Ayumo kung bakit kailangan pa niyang sumama. Bilang tugon, sinabi ni Yurito na sinusubukan niyang aireto siya sa isang kaklase na nagngangalang Kyuko at idinagdag na lagi nitong hinihiling na makipagkita sa kanya. Matapos tanungin si Ayumo kung bakit siya hinahabol ng lahat ng babae, sinabi ni Yurito na parang kapatid na niya si Kyuko at pinagbantaan na iiwan si Ayumo kung may gagawin siyang kakaiba sa kanya. Dahil sa kuryusidad, tinanong ni Ayumo kung bakit nasa ospital si Kyuko, at sinabi ni Yurito na biktima siya ng serial assassin na sumasalot sa kanilang kapitbahayan. Pagdating nila sa kwarto ni Kyuko, hindi siya makapaniwala nang makita niya si Ayumo. Kaya, ipinaalala ni Yurito sa kanya na sinabihan siya nitong itali ang kanyang buhok sa Twin Tails dahil gusto ito ni Ayumo. Bilang tugon, sinabi ni Kyuko na hindi niya inakalang darating ito at dali-daling inayos ang buhok nito. Pagkatapos ay tinanong niya si Ayumo kung naaalala ba siya nito noong nasa middle school, ngunit dahil mayroon siyang memorya ng isang browser sa incognito mode, sinabi nitong hindi. Nang matapos niyang itali ang kanyang buhok, tinanong ni Yurito si Ayumo kung ano ang iniisip nito at pinuri ang kanyang hitsura. Pagkatapos nito, inabutan siya nito ng isang bouquet at tinanong kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Bilang tugon, sinabi ni Kyuko na mas maayos na siya at malungkot na sinabi na aalis siya upang manirahan kasama ang kanyang lolo sa Kyoto kapag nakalabas na siya. Nang pasalamatan niya si Yurito sa pagdadala kay Ayumo, inalok ni Yurito na ilagay ang mga bulaklak sa isang florera para sa kanya at umalis, binigyan sila ng lugar para mag-usap. Pagkatapos, tinanong ni Ayumo si Kyuko kung nakita niya ang mukha ng umatake sa kanya, at isiniwalat ni Kyuko na ang salarin ay may magagandang asul na mga mata at halos kasing edad niya. Dahil naalala ni Ayumo si Yu, tinanong niya kung ang salarin ay may kasuutan at ilang gauntlets. Nang kumpirmahin ito ni Kyuko, nagtaka si Ayumo kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay tinanong niya kung kilala niya ang salarin at sinabi ni Ayumo na may kakilala siyang may katulad na paglalarawan. Bigla, sinunggaban siya ni Kyuko at hiniling na sabihin sa kanya kung sino ito dahil ito ang taong pumaslang sa kanyang mga magulang. Pagkatapos lang, napansin ni Kyuko na namumula ang mukha ni Ayumo at tiningnan ang kanyang noo, ngunit si Ayumo ay nakatuon sa kahangahangang mga aset na umuugoy sa harap niya. Pagkatapos nito, nakakita siya ng isang espadang kahoy sa ilalim ng kanyang kama. Kaya, sinabi ni Kyuko na ibinigay ito sa kanya ng kanyang lolo upang protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay niyakap niya si Ayumo at sinabing walang ekspresyon ang umaatake, na nagpapaisip sa kanya kung si Yu ba iyon. Nang araw na iyon, habang naghahanda si Harona ng isang vegetarian dinner at kinuha si Sera upang tulungan siya, tinanong ni Ayumo si Yu kung ano ang masasabi niya sa kaguluhan na nangyayari sa kusina. Bilang tugon, binigyan niya ang mga babae ng isang bituin na rating. Samantala, pinag-isipan ni Ayumo ang sinabi ni Kyuko at ayaw maniwala. Pagkalipas ng ilang minuto, nagluto ang mga babae ng vibranium soup. At nang tanungin ni Ayumo si Harona kung ano ang nangyari, sinisi niya si Sera, na nagsabing ito ang unang beses niya sa kusina. Nang sandaling iyon, inutusan niya si Ayumo na kumain. Ngunit nang isawsaw niya ang kanyang mga chopstick sa sopas, natunaw ito, na nagpagulat sa kanya. Hindi ito pinansin, naglagay si Sera ng ilan sa isang mangkok at sinabihan si Ayumo na uminom bago matuno ang mangkok. Kaya, uminom ang talunan habang hinihikayat siya ng mga babae. Bigla, naramdaman niyang umiikot ang lahat habang siya ay nawalan ng malay. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Ayumo at sinabing nagsaya siya kasama si Itachi at sa kanyang lola sa kabilang panig, ngunit humihingi na ng pagkain ang mga babae. Kaya, sinabi ni Ayumo na kakain sila ng pizza at umorder na. Pagkatapos nito, hiniram ni Harona ang kanyang telepono upang kontakan ang kanyang instructor at ipinaalam dito na wala pa siyang nakikitang artifact. Dahil sa kuryusidad, tinanong siya ni Ayumo kung ano ang artifact, at sinabi ni Harona na ito ay tinatawag na fear.
Dahil parang flirter ang kanyang boses, nagpalitan ng tingin sina Ayumo at Sera. Nang sandaling iyon, narinig nila ang pagtunog ng doorbell at pinuntahan ito ni Ayumo. Ngunit pagkatapos, may nakilala siyang nagtanong kung siya si Ayumo. Maingat na tinanong ni Ayumo ang lalaki kung siya ang pizza guy, ngunit ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Cerberus at inalis ang kanyang sombrero, na nagpapakita ng isang mukha ng aso. Nagulat, tinanong ni Ayumo kung siya ay isang Doberman, ngunit isiniwalat ni Cerberus na siya ang bantay ng underworld na umiiral lamang upang payagan ang pagpasok at pigilan ang sino man na umalis. Nang sandaling iyon, inakusahan ni Cerberus si Ayumo ng paglabas sa underworld at sinabing dumating siya upang hilahin siya pabalik. Di nagtagal, nagmamadaling bumalik si Ayumo sa bahay na duguan, na ikinagulat ng mga babae nang sumunod si Cerberus. Hindi naapektuhan, pinagaling ni Yu si Ayumo, na ikinagulat ng ibang mga babae pati na rin ni Cerberus, na nakilala si Yu at tinanong kung naroon ba ito sa buong panahon. Nang kumpirmahin ito ni Yu, sinabi ni Cerberus na dapat ay sinabi niya sa kanya, at hindi na sana siya nag-abalang bumisita. Sa pagharap kay Ayumo, tinanong ni Cerberus kung alam niya kung magkano ang magagastos para mapagaling ito ni Yu. Ngunit sinabi ni Yu na kaya niya ito. Kaya humingi ng tawad si Cerberus sa pagpunta at umalis, sinabing kukunin niya ang kaluluwa ng isang taong nasasawi sa lugar at dadalhin ito sa ilalim ng lupa. Nang marinig ito, hinabol ni Ayumo si Cerberus. At nang maabyutan niya ito, sinabi ni Cerberus na hindi niya inakala na pagagalingan siya ni Yu gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Nang tanungin ni Ayumo kung bakit, ipinaliwanag ni Cerberus na tinatanggap niya ang kanyang sakit tuwing pinapagaling niya ito. Nagulat siya, sinabi ni Ayumo na hindi niya ito nabanggit at sinabi ni Cerberus na malamang na naging mabait siya sa kanya dahil itinuturing niya itong isang espesyal na tao. Matapos matukoy ni Cerberus ang pinangyarihan ng krimen, pareho silang nakarating doon at natagpuan ang dugo at katawan ng biktima. Gayunpaman, itinuro ni Cerberus na maraming kaluluwa ang hindi nakakarating sa ilalim ng lupa pagkatapos ng kanilang kasawian, at sinabing malamang na sila ay isinakripisyo bilang handog dahil ang kaluluwa ng mga sawi ay nagbibigay ng hindi kapani-paniwalang lakas. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Ayumo kung kanino iniaalay ang mga sakripisyo, ngunit sinabi ni Cerberus na ang kilala lamang niya ay ang hari ng gabi. Habang nag-uusap sila, lumabas ang umaatake mula sa dilim at inatake silang dalawa, na nagpapaalala kay Ayumo ng unang pagkakataon na siya ay inatake. Habang sila ay nagdurugo, sinabi ni Cerberus kay Ayumo na alagaan si Yu at naglaho. Nang gabing iyon, umuwi si Ayumo na duguan at ikinwento kay Yu ang nangyari. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Ayumo kung bakit pinipigilan niya ang kanyang emosyon, at ipinaliwanag niya na ang mga kaguluhan at kawalan ng katiyakan ang dahilan kung bakit nawawalan ng kontrol ang kanyang mahika at pinalala ang sitwasyon. Hindi siya makapagsalita dahil ang bawat salita niya ay may taglay na mahika. Pagkatapos ay tinanong ni Ayumo kung makakagawa ba siya ng kahit isang tunog, ngunit sinabi ni Yu na nakakaramdam siya ng sakit kapag ang kanyang mga salita ay nagiging mahika at idinagdag na ang kanyang dugo ay nagbibigay ng immortalidad. Pagkatapos nito, tinanong ni Ayumo kung bakit siya nananamit ng ganito. At sinabi ni Yu na isinusuot niya ang kanyang mga gauntlets at baluti upang supalan ang kanyang mahika dahil wala siyang kontrol dito. Nang sandaling iyon, nagsimula siyang humikbi at sinabing malamang kinamumuhian siya ni Ayumo ngayong alam na niyang isa siyang halimaw. Nang marinig ito, nataranta si Ayumo at sinabing ang nakikita lang niya ay isang mabait na babae. Pagkatapos ay hinawakan niya ang ulo nito at sinabihan siyang tumawa tuwing gusto niya at nangakong haharapin ang anumang mangyari. Pagkalipas ng ilang araw, isang megalo whale ang lumangoy sa itaas ng lungsod. Kaya pinalipad ni Sera si Ayumo papunta rito at inihagis ito sa balyena. Gayunpaman, isang buton lang ang nagawa ni Ayumo sa balyena. Nang lumapag ito, sinabihan siya ni Sera na huwag magdulot ng hindi kinakailangang pinsala gamit ang kanyang mga mahinang pag-atake. Nang sandaling iyon, ibinigay ni Harona ang kanyang chainsaw kay Ayumo at sinabihan itong magbagong anyo bilang isang mahiwagang babae. Kaya, kinuha ni Ayumo ang chainsaw at nagbagong anyo bilang isang mahiwagang binabaeng lalaki. Pagharap kay Yu, tiniyak niya sa kanya na aalagaan niya ito at lumipad patungo sa balyena. Nang maabyutan siya ni Sera, sinabi niyang masakit sa mata ang kanyang tingin.
Habang ipinaliwanag niya na hindi siya makakalipad ng walang kapangyarihan ni Harona, inatake sila ng balyina gamit ang isang sinag, ngunit naiwasan nila ang pag-atake at pinasabog ng sinag ang ilang mga gusali sa lungsod. Bigla, tinanong ni Ayumo si Harona kung paano niya matatalo ang Megalo, at sinabihan siya nitong putulin ang ulo nito, ngunit napagtanto ni Ayumo kung gaano kahirap iyon. Nang sandaling iyon, umatake muli ang balina, ngunit naiwasan nilang matamaan ng tumama ang mga pag-atake sa lungsod. Kaya, ginamit ni Harona ang kanyang mahika upang pigilan ang balina sa pagbangga sa lungsod, ngunit ito ay masyadong mabigat. Pagkatapos ay tinawag ni Sera ang kanyang espada at lumipad patungo sa balina upang hiwain ang leeg nito. Sa kabilang banda, sinimulan ni Ayumo na palakasin ang kanyang lakas, ngunit binalaan siya ni Harona na huwag na itong palakasin pa. Kaya, tumalon siya sa mga ulap at bumaba sa balina na may sipa na humiwa sa ulo nito. Maya-maya sa bahay, sinabihan ni Sera si Harona na huwag matakot habang hinahalikan siya nito at kinagat ang leeg nito. Habang sinisipsip niya ang ilan sa dugo ni Harona, tumingin si Ayumo sa bahagyang bukas na pinto. Pagkatapos ay nahuli siya ni Harona na tumitingin, kaya tinawag siya ni Sera na isang edukadong lalaki. Kalaunan, ipinaliwanag niya na masasawi siya kung hindi siya umiinom ng dugo paminsan-minsan, at ang pagkakaroon ng patuloy na supply ng dugo ay nakatulong sa kanya na mabuhay ng madali. Narinig ito, tinanong ni Ayumo kung bakit niya sinimulan sa pamamagitan ng paghalik kay Harona, iniisip kung mas gusto ba niya ang dugo ng babae kaysa sa lalaki. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Sera na ang halik ay gumagana na parang pampamanhid. Gayunpaman, nang maalala ni Ayumo kung gaano kahusay si Sera sa paggamit ng kanyang mga labi at tinanong kung gusto niyang sipsipin ang dugo nito sa susunod, tinanggihan niya ito, sinasabing may dahilan kung bakit hindi siya maaaring kumain ng isang kasuklam-suklam na bagay na tulad niya. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Ayumo kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit tumanggi si Sera na sabihin sa kanya. Samantala, sinubukan ni Harona na paganahin ang kanyang mahika sa isang silid, ngunit nauwi sa pagkawala ng kanyang mga damit tulad ng dati. Nang sandaling iyon, sinubukan ni Ayumo na buksan ang pinto at sabihin sa kanya na handa na ang hapunan, ngunit mabilis niyang isinara ang pinto at sinabihan siyang laging kumatok muna. Nag-aalala na lalamigan ang kanyang pagkain, sinimulang hilahin ni Ayumo ang pinto at pinilit itong buksan, dahilan para matambo si Harona. Nagulat nang makita siyang walang damit, nagkunwaring tinakpen ni Ayumo ang kanyang mukha habang tinawag niya itong isang talunan at inihagis siya palabas gamit ang isang sipa. Kaya, sinabihan siya ni Ayumo na magbihis at sumama sa kanila. Pagkatapos ng hapunan, habang naliligo ang mga babae, tumunog ang telepono ni Ayumo, at nang sagutin niya ito, napagtanto niyang si Instructor Darin ito. Kaya, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang mahiwagang babae na gumaganap sa lugar ni Harona at idinagdag na abala si Harona nang tanungin niya kung mayroon siyang nais na sabihin niya sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Darin na pinapunta niya si Harona sa isang misyon upang ikuha siya ng isang artifact na kilala bilang Kayatofo, ngunit idinagdag niya na maaari niyang ihinto ang misyon dahil hindi niya ito mahanap. Nang mapagtanto niyang ang Kayatofo ang tinutukoy niya, sinabi ni Ayumo na maaari siyang humingi ng tulong sa isang kaibigan. Pagkatapos nito, nakatanggap siya ng isa pang tawag mula kay Kyuko at sinabing tatawagan na niya ito. Nagulat, tinanong ni Kyuko kung may kailangan siya at sinabi ni Ayumo na mayroon siyang kaunting pabor na hihingin dahil nakatira ang lolo nito sa Kyoto. Di nagtagal, isiniwalat ni Kyuko na nakaalis na siya sa ospital. Kaya, iminungkahi ni Ayumo na magkita sila sa isang magandang lugar na inirekomenda niya. Bigla, napagtanto niya na nakikinig ang ibang mga babae sa kanyang pag-uusap, kaya siya ay nataranta. Kinabukasan sa paaralan, tiniis ni Ayumo ang init ng araw, inaabangan ang pagkikita nila ni Kyuko. Kinabukasan, nang lumabas si Ayumo para salubungin si Kyuko, naabutan niya si Harona na sumusunod sa kanya, na ikinagulat niya at sinabing papunta ito sa convenience store. Pagkatapos niyang magmadaling umalis, dumating si Ayumo sa sementeryo at nadatnan si Kyuko na naghihintay sa kanya. Pagkatapos, nang maupo sila para mag-usap, inabot sa kanya ni Kyuko ang Kyoto Tofu, at nagpasalamat siya rito habang humihingi ng paumanhin sa pag-imbita sa kanya sa isang kakaibang lugar. Bilang tugon, sinabi ni Kyuko na hindi siya natatakot dahil kasama niya ito.
At nang tanungin ni Ayumo kung magkano ang ibinayad niya para sa tofu, sinabi ni Kyuko na hindi niya kailangang bayaran ito dahil natutuwa siyang may nagawa siya para sa kanya. Nang idagdag niya na nagseselos siya sa kasintahan nito, sinabi ni Ayumo na single lang siya. Kaya, tinanong ni Kyuko kung maaari ba siyang magboluntaryo. Ngunit dahil sumusulyap lang si Ayumo sa kanyang mga mata, sinabi niyang may hiling siyang gawin. Habang papalapit siya kay Ayumo, bigla niya itong tinusok at sinabing gusto niya ang buhay nito, na ikinagulat niya. Nang siya ay bumagsak, tinanong ni Kyuko kung ilang beses niya itong kailangang atakihin para manatiling sawi. Pagkatapos ay tinanong ni Ayumo si Kyuko kung ano siya, at bilang tugon, isiniwalat niya na nagsinungaling siya tungkol sa pagiging kaibigan ni Yurito noong bata pa siya. Sa puntong ito, napagtanto ni Ayumo na siya ang baliw na pumaslang ng mga tao sa lungsod. Nagulat, tinanong ni Ayumo kung bakit niya pinaslang ang sarili niyang pamilya, at ipinaliwanag niya na hindi niya sila pamilya. Binago niya lang ang mga alaala ng mga taong sangkot, kabilang si Yurito. Nang marinig ito, itinuro ni Ayumo na tanging ang mga babae ng Magic Cloud lamang ang may kakayahang manipulahin ang memorya. Kaya, sinabi ni Kyuko na tama siya at nag-transform bilang isang magic girl. Nang mamangha si Ayumo dito, nagtaka si Kyuko kung bakit hindi niya mababago ang memorya nito, ngunit idinagdag na hindi mahalaga dahil malapit na siyang masawi. Bigla, sinimulan niya itong atakihin at pagkatapos ng maraming pagtatangka, tinamaan niya ito, na nagpalipad sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi niya na dapat sana ay nasawi ang isang normal na tao dahil sa pag-atake at ipinagpatuloy ang kanyang mga pag-atake. Nang mapagtanto kung gaano siya kalakas, sumugod si Ayumo sa kanya, ngunit bigla niya itong pinatigil sa paglalakad gamit ang isang spell at sinabing napakaawa niya para sa isang taong nanguhuli sa kanya. Bigla, sumulpot si Harona kasama si Sera, nagtatanong tungkol sa tofu at nagtataka kung bakit ito kumikilos na parang estatwa. Pagkatapos lang, inakala niyang nasa ilalim ito ng spell. Kaya, sinira niya ang spell, na nagpabagsak kay Ayumo sa lupa. Pagkatapos nito, ipinaalala niya sa kanya na isa itong mahiwagang binata. Kaya, napagtanto ni Kyuko kung bakit hindi niya kayang manipulahin ang memorya nito. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Harona si Ayumo kung sino si Kyuko at sumagot ito na sinasabing siya ang pumaslang sa kanya. Nang sandaling iyon, nakilala ni Kyuko si Harona at tinanong kung saan niya natutunan ang pagbasag ng mga spell. Sinabi ni Harona na isa siyang henyo, nakakainis kay Kyuko, na nagsabing hindi niya ito nagustuhan. Nang marinig ito, iniabot ni Sera ang chainsaw kay Ayumo at sinabing si Yu ang nagpadala sa kanya. Tinanong niya kung tao ba si Kyuko, ngunit sinabi ni Ayumo na isa siyang halimaw na nagbabalat kayo bilang tao. Bigla, tinawag ni Sera ang kanyang sandata habang papalapit siya kay Kyuko, na nagsabing mayroon din siyang kumikinang na mga mata tulad ng kay Sera. Gayunpaman, itinuro ni Sera na si Kyuko ay hindi isang vampira na ninja dahil nakakaramdam siya ng ibang kapangyarihan. Nang sabihin ni Kyuko na hindi patas na mas marami siya kaysa sa iba, inatake siya ni Sera gamit ang kanyang swallow reversal technique, ngunit walang kahirap-hirap na hinarang ni Kyuko ang atake, tinatanong kung iyon lang ang mayroon siya. Bilang paghihiganti, pinasabog ni Kyuko si Sera gamit ang isang nagliliyab na atake at sinubukang sunugin ang iba, ngunit naglagay si Harona ng pananggalang na harang. Dahil sa inis, pinakawalan ni Kyuko ang dalawang twister at isang hamog na nagpahina kay Harona, na nagtaka kung bakit mayroon siyang kapangyarihan ng isang megalo. Nang akala ni Kyuko na siya lang ang laban kay Ayumo, tumayo muli si Sera, handang lumaban, at sinabihan si Ayumo na magbagong anyo. Nag-aatubili, nagbagong anyo si Ayumo, dahilan para tawagin siya ng mga babae na isang lalaking may kultura. Bigla, pinag-isa ni Kyuko ang mga twister habang sumusugod ang kanyang mga kalaban patungo sa kanya upang umatake. Nang sandaling iyon, umatake si Ayumo gamit ang kanyang chainsaw, nagtatanong kung bakit niya kinukunan ng buhay ang mga tao, at sumagot siya na sinabing ginawa niya iyon para maging immortal. Bigla, nakulong niya si Ayumo sa pagitan ng mga twister at sinubukang jijilingin siya hanggang maging alikabok. Gayunpaman, biglang kumapit si Ayumo sa kanya at pinalakas ang kanyang lakas habang nagsisimula itong magningning. Sa sandaling iyon, ginamit ni Sera ang kanyang teknik sa swallow reversal technique at itinusok ang kanyang espada kina Ayumo at Kyuko. Matapos bumagsak si Kyuko, inakala nilang tapos na ang lahat.
Ngunit habang pinupuri ni Harona si Ayumo, inatake ni Kyuko si Sera, na ikinagulat ni Ayumo, na nagtanong kung isa ba siyang zombie. Kaya, isiniwalat ni Kyuko na mayroon pa siyang 10 buhay at inactivate ang kanyang espadang kahoy. Doon lang, nagpakita si Yu at kinansela ang kanyang pag-atake. Nang makita ni Kyuko si Yu, sinabi niyang nararamdaman niya ang kanyang mahika mula sa malayo at umatake gamit ang isa sa kanyang mga twister. Ngunit sinira ni Yu ang pag-atake nang hindi man lang itinataas ang isang daliri. Natuwa rito, umatake pa si Kyuko gamit ang kanyang espada, ngunit naglaho lang sila ng walang epekto. Kaya, inactivate ni Kyuko ang kanyang trump card at inatake si Yu, ngunit naiwas ng kanyang protective barrier ang pag-atake. Agad, kinuha ni Yu ang chainsaw at nag-transform bilang isang mahiwagang babae, na ikinagulat ng iba. Nang sandaling iyon, nilapitan niya si Kyuko, na nagsabing gusto niyang nakawin ang kanyang mahika mula sa kanya. Kaya, naglunsad siya ng serye ng mga pag-atake kay Yu. Ngunit nang lahat sila ay naharangan ng isang pananggalang na harang, namula siya at sinabing gusto niya ang mahika ni Yu. Pagkatapos, sinabihan ni Yu ang isa na lumayo sa kanyang daan at lumutang sa ibang lokasyon habang hinahabol siya ni Kyuko, pinuri siya sa pagiging mabait na hindi pinapasok ang kanyang mga kaibigan sa laban. Halos kaagad, inatake ni Kyuko si Yu ng iba't ibang antas ng mahiwagang pag-atake habang sinasaktan ang sarili, ngunit wala sa mga pag-ataking ito ang nag-iwan ng kahit anong gasgas sa harang ni Yu. Dahil halos nasunog ang balat ni Kyuko, nagtaka siya kung bakit walang gumagana. Nang sandaling iyon, sinabihan siya ni Yu na umuwi, ngunit sinubukan ni Kyuko na maglunsad ng isa pang pag-atake. Kaya, bumulong si Yu ng isang salita, at biglang nasawi si Kyuko, na ikinagulat ni Ayumo, na nagtaka kung kaya ba talaga niyang tumapos ng buhay gamit ang isang salita. Bigla niyang napagtanto kung bakit siya nagalit at sinabihan siya ni Harona na masawi. Nakakagulat, bumangon muli si Kyuko at tinapos muli ni Yu ang kanyang buhay. Nang patuloy na nagising si Kyuko, paulit-ulit na inuulit ni Yu ang salita at nagsimulang makaramdam ng sakit sa kanyang ulo. Kalaunan, tinakpe ni Kyuko ang kanyang mga tainga at tumigil sa pagkasawi dahil hindi niya marinig ang mga salita ni Yu. Pagkatapos ay nilapitan niya ito at naglunsad ng isang mapaminsalang pag-atake na nagpatumba kay Yu at nagtanggal sa kanyang mga damit. Sa galit nito, kinuha ni Harona ang chainsaw habang ipinapahayag ni Sera na nakaisip siya ng isang bagong pamamaraan. Bigla silang sumugod patungo kay Kyuko at inatake siya ni Sera gamit ang kanyang bagong natuklasang pamamaraan. Gayunpaman, pinaalis ni Kyuko ang pag-atake at kasabay nito, umatake si Harona gamit ang isang chainsaw, ngunit pinunasan ni Kyuko ang sahig gamit siya. Mabuti na lang at nahuli siya ni Ayumo, ngunit pareho silang gamulong sa isang lapida at pinanood si Kyuko na tinusok ang sarili gamit ang isang espada. Nang lapitan nila ang kanyang katawan, tumayo si Kyuko at sinabing maganda ang pakiramdam niya, na ikinagulat ni Ayumo, na nagsabing mas zombie siya kaysa sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Kyoko na marami sa mga buhay na kanyang natipon ang nawala sa kanya at nilapitan sila para kunin ang mga buhay nila. Bigla, kinuha ni Ayumo ang chainsaw at nag-transform sa kanyang Barbie na kasuutan habang sinasabing hindi na niya hahayaang kumuha pa ito ng buhay. Gayunpaman, inatake siya ni Kyuko gamit ang kanyang espada, ngunit patuloy siyang gumagapang patungo sa katawan. Nainas ito kay Kyuko, kaya sinubukan niyang hatiin ang ulo nito sa dalawa, ngunit nasalo ni Ayumo ang espada at binasag ito, na ikinagulat ni Kyuko. Nang sandaling iyon, tumayo si Ayumo at nagpasalamat kay Kyuko sa pagtapos ng kanyang buhay dahil nagbago na ang buhay nito mula noon. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang kamay nito at sinabing tatapusin niya ito hanggang sa maubos ang kanyang mga ninakaw na buhay. Ngunit pinasabog siya ni Kyuko ng ilang butas at nataranta, sinabing nakakadiri siya. Nang sandaling iyon, hiniwa siya ni Ayumo mula sa ibaba gamit ang isang chainsaw. At bago pa siya makabangon muli, pinunit siya nito gamit ang chainsaw, na tumalsak ang dugo nito sa lahat ng dako. Nang nasa huling bahagi na siya ng buhay, natakot si Kyuko at nagsimulang umatras. Ngunit sinabi ni Ayumo na kailangan niyang magbayad sa pagnanakaw ng napakaraming buhay. Kaya binitawan niya ang chainsaw at sinubukang suntukin siya, ngunit sinuntok niya ang sahig, dahilan para mawalan siya ng malay dahil sa pagkabigla. Kalaunan, nang magising si Yu, tinanong niya kung tapos na ba ang lahat.
At nang kumpirmahin ni Ayumo na tapos na, nagpasalamat siya sa pagiging mabuting lingkod. Habang pinag-uusapan nila ang pag-uwi para kumain ng kumpletong pagkain para sa hapunan, nagpakita si Dayan at inasikaso si Kyuko habang sinasabing nag-aalala ito na baka tapusin ang kanyang estudyante dahil sa kanyang mga krimen. Dahil sa kanyang pagkausyoso, tinanong ni Ayumo kung sino siya, at agad siyang nakilala ni Harona bilang si Dayan. Pagkatapos ay tinanong ni Dayan kung ano ang mali na ginawa ni Kyuko, at sumagot si Ayumo, na sinasabing dapat sana ay mas mahusay niyang tinuruan ang kanyang estudyante kung isa lamang itong mabuting guro. Ngunit sinabi ni Dayan na milyon-milyon ang kanyang mga estudyante at hindi niya sila kayang turuan na maging magaling. Nang patuloy siyang kinutya ni Ayumo, iniunat niya ang kanyang mahiwagang kalamnan, halos inihaw na siya habang sinasabi niyang walang magandang may dudulot ang pakikipaglaban at iminungkahing tumigil silang lahat. Pagkatapos nito, sinabi ni Dayan na iuuwi niya si Kyuko upang turuan siyang muli at hiningi ang kanyang tofo. Pagkatapos ay iniabot ni Ayumo ang death row ng tofo habang sinasabing dapat ay masarap pa rin itong kainin. Nang sandaling iyon, nagising si Kyuko at nagsalita sa boses ng isang lalaki, sinasabing natutuwa siyang makitang maayos siyo. Habang nakatitig silang lahat sa kanya nang may pagkabigla, sinabihan sila ng boses na magpahinga dahil wala siyang balak na masama. Bigla, kinilala ni Dayan ang boses bilang hari ng gabi at tinanong kung paano niya sinapian si Kyuko. Bigla, nagsimulang magpakita ng madilim na aura si Kyuko at sinabing magkikita silang muli bago mawala habang hinihiling ni Dayan sa kanya na ibalik ang kanyang estudyante. Gayunpaman, nagpaalam ang boses kay Yu, kaya itinuro ni Dayan na may nakasalubong silang isang mapanggulo na lalaki. Nangako siyang hahabulin ito at sinabihan si Harona na ipagpatuloy ang kanyang mabuting gawain. Matapos mawala si Dayan, tinanong ni Ayumo si Yu kung kilala niya ang hari ng gabi at isiniwalat niya na ang itim na hamog ay ang kapangyarihan ng isang zombie na minsan niyang natalo. Pagkatapos, tumigil ang mga serial na pagpaslang. At isang araw, habang kumakain si Ayumo ng mga bola-bolang kanin na binili niya mula sa convenience store, nagtatalo sina Yu, Harona, at Sera tungkol sa sakuna na kanilang niluto. Kaya, tinanong niya si Yu kung may iba pang mga zombie bukod sa kanya, at sumagot ito na akala niya ay wala. Pagkatapos nito, isiniwalat ni Yu na minsan niyang ginawang zombie ang hari ng gabi, ngunit natupok ito ng mali siya, kaya't pinaslang niya ito. Dahil sa kuryusidad, tinanong ni Ayumo kung ito ba ang kasintahan niya, ngunit sinabi ni Yu na hindi, kaya tiniyak niya sa kanya na nasa bahay niya siya at ang mga gagalitin na babae. Nang sa tingin niya ay nakita niyang ngumiti si Yu, dumating sina Harona at Sera na may dalang puding na kanilang ginawa. Ngunit dahil tila hindi na siya sabik na masawi muli, umalis ang mga galit na babae. Kaya tinanong niya si Yu kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanilang buhay ngayon, at sinabi niya na hindi naman ito masama. Maya-maya, nagsimulang mag-aral ng mabuti si Ayumo upang maiwasan ang pagpasok sa summer school dahil hindi niya kayang mag-aral sa ilalim ng nagliliyab na araw ng tag-araw. Kaya, sinimulan siyang turuan ni Harona. Gayunpaman, habang dapat ay simpleng aritmetika ang kanyang natutunan, tinuruan siya ni Harona ng rocket science. Nakakagulat, habang nagsusulat si Ayumo ng mga pagsusulit, napagtanto niyang tama ang mga hinulaang tanong ni Harona. At habang nagsusulat siya, sumulyap siya sa bintana at nakita siyang nakasabit doon. Kaya, sumulat siya sa isang papel para tanungin kung ano ang kailangan niya. At sinabi niyang may isang megalo na nakakawala. Bigla, sinabihan niya itong magtago, na ikinagulat ng buong klase. Kaya, humingi siya ng paumanhin. Pagkalabas, tinawagan ni Ayumo si Sera para tanungin kung may nararamdaman ba siyang megalo sa paligid, ngunit tinanong ni Sera si Yu, na pagkatapos ay sinabi sa kanya ang lokasyon ni Harona at ng megalo. Kaya, tumungo si Ayumo at naglakad sa dilim para maiwasan ang araw at nakatanggap ng tawag mula kay Dayan, na pagkatapos ay nagsabing gusto niyang may itago ito para sa kanya hanggang sa makuha niya ito ng mag-isa. Dahil sa kuryusidad, tinanong ni Ayumo kung ano ito, ngunit tumanggi si Dayan na ibunyag kung ano ito. Sa halip, sinabi niya na ito ay marupok, binalaan si Ayumo na mag-ingat dito at ilayo ito kay Harona. Pagkatapos ng tawag, napagtanto ni Ayumo na naubusan na siya ng mga anino na mapagtatagwan, kaya sinubukan niyang tumakbo sa natitirang bahagi ng daan sa ilalim ng mainit na araw. Ngunit nang magsimula siyang matuno na parang mantikilya, tumalon siya sa isang umaagos na ilog.
Samantala, sa isang eskinita, si Harona ay tinatamaan ng matinding galit mula sa Megalo na parang kabayo. Ngunit dahil ayaw niyang sumuko, ang kabayo ay nagpakawala ng hamog na nagpahina kay Harona. Dahil sa tuwa, nilapitan siya ng Megalo upang tikman ang kanyang mga nakakatuwang pagkain. Ngunit biglang dumating si Ayumo at hinayla ang kabayo sa kiling nito. Dahil sa inis, inihagis siya ng kabayo sa isang pader, ngunit itinulak ni Ayumo ang sarili mula sa pader at hinawakan ang chainsaw bago sumugod patungo sa Megalo upang idaos ang kanyang mga pag-atake. Sa kasamaang palad, ang mga sinag ng araw ay sumikat sa eskinita, na nagpatuyo kay Ayumo habang sumisigaw si Harona, sinasabihan siyang magbagong anyo dahil kalaban niya ang isang A-class Megalo. Kaya, nagbagong anyo si Ayumo sa kanyang malungkot na kalagayan at muling nakaramdam ng enerhiya. Bigla, sinubukan siyang tapakan ng Megalo, ngunit nakaiwas siya sa daan nito. At habang umaatake siyang muli, sinabihan siya ni Harona na tumingin sa kanyang likuran. Gayunpaman, si Ayumo ay masyadong abala sa kanyang pakikipaglaban sa kabayo para marinig ito. Kaya, inatake siya mula sa likuran ng isang grupo ng Megalo sa anyo ng Daikya, na pagkatapos ay kumoryent sa kanya. Ang mas malala pa, ang mga galame ng Daikya ay palihim na pumasok sa kanyang palda at kinakalkal ang kanyang mga mahahalagang gamit habang ang iba ay dumagsa kay Harona upang punuin siya ng kanilang mga jelly. Habang pinipiga ng Daikya ang utak ni Ayumo, sumigaw siya ng tulong at isang lalaking nakabalabal ang biglang bumagsak sa eskinita na may dalang kahon. Bigla siyang kumuha ng ilang mangkok ng pagkain mula sa kahon at natapon ang mga ito sa Megalo, dahilan para maglaho ang mga ito. Matapos niyang makuha ang karamihan sa mga ito, inatake siya ng huling Daikya mula sa likuran, ngunit dumating si Sera sa tamang oras para makuha ito. Nang sandaling iyon, nakilala ng lalaki si Sera at tumakbo palapit sa kanya, ngunit mabilis niya itong natamba. Nalilito, tinanong ni Ayumo si Sera kung kilala niya ang lalaki at hiniling na pakawalan ito dahil iniligtas niya ang kanilang buhay. Nang tanungin niya kung sino ang lalaki, ipinakilala siya ni Sera bilang si Mili, isang vampirang ninja mula sa isang paksayon na naiiba sa kanya. Naiinis, tinanong ni Mili si Sera kung sinusubukan niyang baliin ang braso nito, at nagkomento rin si Ayumo na samobra si Sera sa pagtakal. Pagkatapos ay sinubukan niyang tulungan si Mili, ngunit sinabihan niya si Ayumo na bumaba sa kanya. At habang nangyayari ito, itinulak ni Harona si Ayumo at nadapa siya kay Mili sa posisyon na parang nagsesesyon. Habang nagkiss sila, mabilis na bumangon si Ayumo, nagtataka kung bakit ang una niyang halik ay sa isang lalaki. Ngunit laking gulat niya nang maramdaman ng kanyang mga kamay ang isang malambot na bagay sa katawan ni Mili at napagtanto niyang babae ito. Bigla, sinuntok siya ni Harona habang pinalipad siya ni Sera ng sipa habang tinatawag nila siyang isang lalaking may kultura. Pagkatapos, dinala ni Mili sina Ayumo at Sera sa kanyang sikretong base upang ipakita sa kanila ang sikreto ng kanilang sopas ng baboy. Kaya, pumasok sila sa pasilidad kung saan ginagawa ang ulam sa malawakang sukat. At nang matikman nila ang pagkain, nagkomento si Ayumo kung gaano ito kasarap. Sa sandaling iyon, hinati ni Mili ang ilan sa kanyang barbecue kay Ayumo, na pagkatapos ay tinanong kung hindi niya ito gusto. Bilang tugon, sinabi ni Mili na gusto niya, ngunit hiniling niya sa kanya na tumahimik at kumain. Pagkatapos nito, sinabi ni Mili na maaari silang kumain pa kung gusto nila. At nang humingi si Ayumo ng isa pang plato, tinanong niya si Mili kung paano niya matatalo ang isang Megalo gamit ang pinggan, at nagpagulo-gulo siya, na lalong naguluhan si Ayumo. Pagkatapos, ipinakita sa kanila ni Mili ang isang makinang pangwakas ng mundo na dapat magpaulan ng sopas ng hiwa ng baboy kapag nagpakita ang isang kawan ng Megalo. Nang marinig ito, nag-alala si Ayumo na baka bain ng makina ang lungsod, ngunit hindi siya pinansin ni Mili at tinanong si Sera kung alam ba niya na may gustong sirain ang makina. Nang itanggi ni Sera na wala siyang alam tungkol dito, hiniling ni Mili na sumali sa kanyang paksayon, ngunit lumabas siya. Pagkatapos ay sinabi ni Ayumo na aalis din siya, na nagpalungkot sa kalooban ni Mili, kaya sinabihan niya itong umalis. Habang pauwi, itinuro ni Sera na makakasama ng makina ang ecosystem kung gagamitin ito at isiniwalat na inaasikaso ito ng kanyang mga nakatataas. Pagkatapos nito, isiniwalat niya na ang mga halik ay nangyayari lamang sa mga kasalan. At ang mas malala pa, hindi mahalaga ang oras at lugar.
Kaya, naselyuhan ang kasunduan ng halikan ni Ayumo si Millie. Pag-uwi, nadatnan nila si Harona na nagdedekorasyon ng isang puno at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Bilang tugon, isiniwalat niya na ito ay tanabatada, isang pagdiriwang kung saan gumagawa sila ng mga kahilingan sa makukulay na papel, isinasabit ang mga ito sa mga puno, at hinihintay ang isang Santa Claus mula sa Stranger Things na bumisita sa mga bahay at ibigay ang mga kahilingan ng sinumang may ponytail. Kaya pagkatapos ay umupo silang lahat upang isulat ang kanilang mga kahilingan sa mga piraso ng papel at pagkatapos ay isinabit nila ang kanilang mga kahilingan. Kinabukasan, si Ayumo ay nakatulog sa kanyang mesa sa paaralan ngunit isang babae ang dumating at naghatid sa kanya ng isang maliit na kahon. Pagkatapos ay tinanong niya kung galing ito kay Dayan ngunit hindi pinansin ng babae ang kanyang presensya at tinawagan si Dayan upang ipaalam sa kanya na naihatid na ang pakete. Pagkaalis ng babae, binuksan ni Ayumo ang kahon at nakakita ng isang pares ng salamin. At sa kanyang pagkagulat, dumating si Millie na may dalang baon para sa kanya, sinasabing natural lang sa isang asawa na magluto ng tanghalian para sa kanyang asawa. Saka lang sinabi ni Ayumo na ipinaliwanag ni Sarah sa kanya ang anumang iniisip nito at nilinaw na aksidente lang ang halik na iyon. Gayunpaman, nagngingit-ngit ang galit ni Millie, sinabing hindi ito dapat ipagwalang bahala at sinisisi ang sarili dahil hindi pa siya handa para dito. Pagkatapos nito, sinabi niya na nakapagdesisyon na siya sa sandaling iyon at sinabing hindi siya makapaniwala na ang isang tao na tulad niya ay ang kanyang asawa. Nang sabihin niyang matagal na niyang inaabangan ang pagpapakasal, dumating si Yurito at tinawag siya sa palayaw na kinaiinisan niya. Pagkatapos ay sinunggaban niya ito at inagaw ang eyeglass ni Ayumo bago ito isuot sa kanya. Bigla, nakita ni Ayumo ang lahat ng nasa ilalim ng kanyang damit at nataranta. Kasunod nito, sinimulang tingnan ni Ayumo ang bawat babaeng may salamin. At habang nagsasaya siya, may mga kabataang tumakbo palapit sa kanya at natamba ang salamin sa kanyang mukha. Dahil sa pagiging feeling bayani, tumalon si Ayumo upang iligtas ang kanyang kayamanan. Ngunit naulit ang kasaysayan ng siya ay mabangga ng isang truck. Mabuti na lang at nanatili ang kanyang damit sa pagkakataong ito, at nang bumagsak siya, tiningnan ni Ayumo ang salamin, umaasang hindi ito nasira. Nang sandaling iyon, dumating si Sarah at inagaw ang mga ito mula sa kanya at sinabing ipinadala ang mga ito sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan niya ito upang makita kung ano ang tinitingnan nito gamit ang salamin, at nang matuklasan niya ito, tinawag niya itong isang edukadong degenerate. Kinabukasan, nagpakita si Ayumo sa panaginip ni Harona at sinubukang halikan siya, ngunit nagising siya mula sa bangungot. Samantala, abala si Ayumo sa pagyakap sa kanyang unan habang nananaginip tungkol kay Yu. Kaya pumasok si Harona sa kanyang silid at tinapakan siya ng malalakas, sinira ang kanyang mga panaginip upang gumawa ng masasamang bagay sa kanya. Kalaunan sa hapagkainan, sinisi ni Sarah si Ayumo, ngunit inaangkin ni Sarah na hindi siya ang may pananagutan sa kanyang mga panaginip nang idagdag niya na kinakawaan niya si Millie dahil sa pakikipagpalitan ng mga sumpaan sa mga walang kwentang tulad niya. Ipinaalala ni Ayumo sa kanila na aksidente lang iyon. Samantala, inihanda ni Harona ang tanghalian ni Ayumo at nagalit nang maalala niya ang sandaling hinalikan nito si Millie. Habang pahinga sa paaralan, binuksan ni Ayumo ang kanyang lunchbox, at tumatakbong lumapit si Yurito, umaasang makakain ng ilan sa kanyang mga itlog, ngunit huminto nang makita niya ang pangit na itsura ng pagkain. Pagkatapos ay itinuro ni Ayumo na ito ay pinakulo ang seagrass. At nang matikman ito ni Yurito, natarante siya sa sobrang sarap nito at humingi ng ilan. Sa ibang lugar sa paaralan, si Millie ay naligo pagkatapos maglaro ng ilang esports at narinig ang ilang mga babae sa isang klase ni Ayumo na nag-uusap. Kaya, hiniling niya na makipag-usap sa kanila tungkol sa isang bagay. Kaya, tumungo sila sa isang cafe kung saan ipinahayag niya na interesado siya sa ating pangit na bida. Nililibang ang mga babae, na pagkatapos ay ipinahiwatig na gumagawa siya ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Nang tanungin kung bakit niya pinili si Ayumo, sinabi ni Millie na kailangan niyang matutunan itong magustuhan dahil sa ilang mga pangyayari at ipinahayag na hindi pa siya nahulog sa isang lalaki noon. Pagkatapos nito, sinabi niya na gusto niya si Ayumo na magustuhan siya bilang kanyang asawa. Kaya, itinuro ng mga babae na ang daan patungo sa puso ng isang lalaki ay sa pamamagitan ng kanyang tiyan. Kaya inisip ni Millie ang sarili na naka-apron at wala ng iba,
ngunit nataranta siya, sinabing hindi niya kaya. Matapos dumating ang isang waiter para sabihan silang tumahimik, sinabi ng mga babae kay Millie na mahirap makuha ang loob ni Ayumo dahil ang kanyang tanghalian ay laging masarap. Gayunpaman, lalo lamang itong nagudyok kay Millie na gawin ito. Pagkatapos nito, sinabihan din ng mga babae si Millie na tumigil na sa pag-arte na parang lalaki, na ikinagulat niya habang iniisip niya kung ganoon ba siya kawalang babae. Kinabukasan, inabot ni Millie kay Ayumo ang lunchbox na inihanda niya para sa kanya, sinasabing tungkulin niya ito bilang asawa nito. Nagulat si Ayumo, at tinanong kung hindi ba ito ang pork cutlet ramen na ginawa niya noong nakaraan. Bilang tugon, humingi ng tawad si Millie, ngunit sinabi ni Ayumo na hindi niya kailangan at binuksan ang kahon. Nang makita ito, sinubukan ni Yurito na kumain, ngunit pinigilan siya ni Millie at sinabing gusto niyang si Ayumo ang unang kumagat. Pag-uwi sa bahay, nasalo ni Sera ang isang palasong pinatama sa kanya na may kalakip na sulat at tiningnan ang papel, ngunit nakita niyang blanko ito, kaya naisip niya na may nakatagong mensahe ito, kaya isinuot niya ang kanyang salamin. Pagkatapos ng klase, umuwi si Ayumo na busog na busog. At si Millie, na sumusunod sa payo ng kanyang kaibigan, ay hinintay siya sa gate at biglang iminungkahi na maglakad silang magkasama pauwi. Kaya, pumayag siya. At habang naglalakad sila, inabot ni Millie ang kamay ni Ayumo, ngunit tumigil nang tanungin niya kung anong uri ng bahay ang tinitirhan ng mga ninja na vampira. Bilang tugon, sumigaw siya, sinasabi sa kanya na ang kanilang pag-iral ay isang lihim. Mabilis siyang pinatahimik ni Ayumo, na nagpapalagay sa mga dumadaan na naghahalikan sila sa publiko. Mabilis silang lumayo sa isa't isa. At habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, sinabihan ni Ayumo si Millie na itigil na ang pagtawag sa kanya ng kanyang asawa. Bilang tugon, sinabi niya na napagdesisyonan na ito, na ikinagulat ni Ayumo, na nagtanong kung hindi mahalaga ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay tiniyak sa kanya ni Millie na magiging mabuting asawa siya. Sa puntong ito, sinabi ni Ayumo na umaasa siyang hindi siya titira sa kanya, at sinabi ni Millie na gusto niya, ngunit nakatira na siya kay Sera. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Ayumo kung kaaway ba siya ni Sera, at sinabi ni Millie na hindi sila maaaring mamuhay ng normal. Ilang sandali pa, nagtanong si Ayumo tungkol sa Doomsday Machine, at isiniwalat ni Millie na nasira ito. Nang oras na para maghiwalay sila, iminungkahi ni Ayumo na manatili silang magkaibigan dahil magkakasundo sila, ngunit sinabi ni Millie na hindi nila kaya at nangako na gagawin ang lahat ng posible para mahalin siya. Nang sabihin niya sa kanya na magustuhan din siya, nagkomento ang mga nakasaksi kung gaano sila kawalang hiya. Nagkataon, dumating si Harona, na ikinagulat niya na makita siyang nakadamit na parang isang matino. Pagkatapos ay sinabi ni Harona na si Sera ang pumili ng damit para sa kanya at sinabing naroon siya para sunduin siya. Nang makita siyang naroon kasama ang ibang babae, sinipa siya ni Harona at sinabing naiinis siya, kaya nangako siyang ilalabas niya ito mamaya para pasalamatan siya sa pagtulong sa kanyang mga pagsusulit. Tuwang-tuwa si Harona, nagtanong kung silang dalawa lang ba. Ngunit biglang nagtanong si Millie kung maaari siyang sumama. Kaya iminungkahi ni Ayumo na imbitahan din sina Yu at Sera, na lalong ikinainis ni Harona. Nang dumating ang araw, naglakad-lakad sila sa isang mall, at hiniling ni Millie na hawakan ang mga kamay ni Ayumo dahil asawa niya ito. Gayunpaman, ipinaalala ni Ayumo na estudyante pa rin siya, ngunit kumapit pa rin si Millie sa kanya. Nang mga sandaling iyon, napagkamalan sila ng mga tao sa paligid bilang isang magkasintahan, na iniinis si Harona, na tinawag si Ayumo na isang kawawang talunan. Bigla, hinawakan niya si Ayumo at sinabing papunta sila sa isang tindahan. Di nagtagal, sinubukan ng mga babae ang mga bagong damit habang umiiyak si Ayumo, iniisip kung magkano ang magagastos niya. Pagkatapos nito, nagmungkahi si Ayumo ng ilang aksesorya na may temang aso para kay Sera, ngunit tinanggihan niya ang mga ito. Kalaunan, nahuli siya ni Ayumo na sinusubukan ang mga ito sa harap ng salamin. Kaya, sinira niya ang mga mata nito gamit ang ilang shuriken. Samantala, tiningnan ng ibang mga babae ang seksyon ng Victoria's Secret, kaya nakakita si Millie ng set ng honeymoon at nagsimulang mangarap tungkol sa pagpapa-cherry pop niya. Gayunpaman, natauhan siya at nataranta. Ilang sandali pa, umalis sila kasama si Ayumo na may dalang maraming bag, at pagkatapos ay sinabi ni Yu na gutom na siya. Kaya,
Pumunta sila sa isang kainan para kumain. Pagkatapos, habang naglalaro ang ibang mga babae, tinanong ni Harona si Ayumo kung bakit niya hinalikan si Millie, at ipinaalala niya rito na aksidente lang iyon. Bigla, dumating si Millie para hilahin si Ayumo palayo para maglaro, na ikinainggit ni Harona. Pagkatapos nito, sumakay sila sa Ferris wheel kung saan patuloy na nagrereklamo si Harona tungkol sa walang kwentang code ng mga vampirang ninja. Kaya, nang makababa sila, nilapitan niya si Ayumo habang kumukuha ito ng inumin at hiniling na halikan din siya. Bilang tugon, sinabi niyang baliw na baliw siya. Kaya, tinalon niya siya at binigyan ng makeover gamit ang kanyang mga kamao. Pagkatapos niyang tumigil, sumama sila sa iba. At sa kanila napagtanto na nawawala si Yu. Samantala, si Yu ay nasa itaas ng tore kasama ang hari ng gabi, na nagsabing matagal na niya itong gustong makita. Nang marinig ito, ginamit ni Yu ang kanyang sandata at inatake siya, ngunit hindi siya natinag. Pagkatapos ay itinuro niya na hindi magandang ideya para sa kanya na masyadong ma-excite. Pagkatapos ay itinuro niya na ironic na nakikita niya ang taong gusto niyang iwasan. Pagkatapos nito, tinanong ng knight si Yu kung ayaw ba talaga niya itong makita. Habang nasa lupa, habang iniisip ni Ayumo kung saan ka maaaring napunta si Yu, itinuro ni Sera na maaaring dinukot siya ng isa sa kanyang mga nakatataas dahil nakatanggap din siya ng mga utos na tapusin siya. Nang marinig ito, sinunggaban ni Ayumo si Sera, at tinanong kung bakit inutusan siyang tapusin si Yu. Paakyat sa tore, tinanong ni Yu ang knight kung kinamumuhian ba siya nito, at sinabi niyang kinamumuhian niya ito dahil nagtiwala siya rito at inakala niyang magkakasama sila magpakailanman. Nang sumagot si Yu na nagsasabing imposible iyon, sinabi ng knight na hindi pa rin niya ito pinapatawad at iyon ang dahilan kung bakit niya ito sinabihan na mawala. Pagkatapos nito, isiniwalat niya na nawala nga siya, ngunit hindi siya nawala sa mundo. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Yu kung ano ang gusto niya, at tiningnan ng knight ang mga kaibigan ni Yu sa ibaba gamit ang isang pares ng binocular sa malapit. Kasabay nito, isiniwalat ni Sera na nakatanggap siya ng mga utos na tapusin si Yu dahil naniniwala ang mga miyembro ng kanyang lipunan na siya ang may pananagutan sa pagtaas ng mga megalo attack sa lungsod. Nang marinig ito, sinabi ni Ayumo na hindi niya maaaring sundin ang mga naturang utos. Ngunit ipinaalala ni Sera sa kanya na isa siyang ninja, kaya nagpa siya siyang hanapin si Yu ng mag-isa. Dahil sa inis, nagtaka si Ayumo kung bakit napakatigas ng ulo ng mga ninja at hindi nila maaaring labagin ang kanilang ninja code. Pagkatapos ay tinanong ni Ayumo kung mas mahalaga ba ang kanilang misyon kaysa sa paggamit ng buhay at tinanong si Sera kung gusto ba talaga niyang kunin ang buhay ni Yu. Nang uminit ang sitwasyon sa pagitan nila, mabilis na pumagitan si Harona sa kanila at sinabing dapat na lang hanapin nila si Yu. Kaya, nauna nang tumakbo sina Harona at Millie, na iniwan si Ayumo, na pinuri naman si Sera sa pagiging tapat. Ngunit tinanggihan ni Sera ang papuri nito at sinabing tatalikuran na niya ang kanyang misyon. Kaya, sumama sila sa iba sa paghahanap. Samantala, hiniling ng knight kay Yu na tingnan ang kanyang mga kaibigan. Kaya, tumingin siya gamit ang binocular. Bigla, pinitik ng knight ang kanyang mga daliri, dahilan para mahulog ang Ferris wheel at gamulong patungo kay Ayumo at sa iba pa. Mabuti na lang at si Ayumo lang ang nahuli sa pagkawasak, kaya tumakbo pabalik ang iba pang mga babae para tulungan siya. Habang pinapanood ito ni Yu, sinabi ng knight na ligtas ang kanyang mga kaibigan ngayon, ngunit idinagdag na malapit na silang magkaproblema. Bigla, inatake ng panic attack si Yu at nagkaroon ng malaking talong na megalo na bumagsak mula sa langit at lumapag kay Harona. Mabilis na bumalik ang kanyang mga kaibigan para hilahin siya palabas, ngunit hindi nila magawa. Samantala, sinisi ng knight si Yu sa kalagayan ng kanyang kaibigan at sinabing ang kanyang emosyon ay nagdudulot ng pagkawasak dahil siya ang tagapagbalita ng kasawian. Bigla, nagpakita si Dayan at humingi ng tawad sa pag-abala sa kanila. Pagkatapos lang, nakilala siya ng knight at sinabing may mga chismis tungkol sa kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na kumakalat sa underground. Nang tanungin ng knight kung ano ang gusto niya, sinabi ni Dayan na hindi niya kayang tumayo at panuurin ang kanyang mga estudyante na magdusa. Pagbalik sa lupa, inatake ni Sera ang talong megalo gamit ang kanyang swallow reversal technique, ngunit walang nangyari. Kaya, si Ayumo naman ang humampas sa megalo nang may tumataas na antas ng pag-atake.
Ngunit dahil walang nangyari, sinimulan ni Millie na hilahin ang Megalo sa buntot nito habang sinusubukan nilang iligtas si Harona. Biglang natamba ni Dayan ang Megalo, nawalan ito ng malay at nakulong si Millie sa ilalim nito. Pagkatapos, sinubukan nilang iligtas si Millie, ngunit bigla itong nagpakawala ng isang sinag na tumama sa kanya. Ilang sandali pa, nagsimulang bamulong si Millie at walang malay na tumawag ng isang halimaw. Nang makita ito, tinawag ni Dayan ang chainsaw ni Harona at inihulog ito sa harap ni Ayumo, ngunit bago pa niya ito buhatin, umatake ang halimaw. Mabuti na lang at hinaranggan ni Sera ang atake, kaya nahawakan ito ni Ayumo at nag-transform. Tulad ng isang automatikong sistema ng depensa, nagsimulang mawalan ng kontrol ang halimaw at naglagay ng harang sa paligid ni Millie. Sa kabila nito, sinubukan ni Ayumo na basagin ang harang. Samantala, tumawag si Sera ng isang shuriken para umatake, ngunit pinigilan siya ni Ayumo at sinabing maaari nitong saktan si Millie. Bilang tugon, sinabi ni Sera na dapat lumaban ang isang ninja ng walang pag-aalinlangan, ngunit sinabihan siya ni Ayumo na iwanan na lang niya ito. Bigla, binitawan niya ang chainsaw at lumapit kay Millie, tinanong kung hindi na niya nakikilala ang kanyang mga kaibigan. Ngunit binutas ng halimaw ang kanyang binti. Gayunpaman, nagpatuloy sa paglalakad si Ayumo at napansin ang pag-iyak ni Millie. Kaya, tinanong niya kung bakit siya umiiyak at hiniling niya sa kanya na tulungan siya. Bigla, nahati ang halimaw at naghanda para sa pagsira sa sarili, ngunit patuloy na inaabot ni Ayumo si Millie sa pamamagitan ng harang. Nang sandaling iyon, sinabihan siya ni Millie na manatili sa likod or sisabog din siya, ngunit sinabi ni Ayumo na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kalaunan, nalusutan niya ang harang at niyakap siya habang umiiyak ang babae at sinabihan siyang lumayo. Bilang tugon, sinabi ni Ayumo na hindi niya siya maaaring iwan, na nagpapaalala sa kanya ng kanilang halikan. Bigla, hinigop ng halimaw ang apoy at naglaho, naiwan si Ayumo, na tinawag si Millie sa palayaw na kinasusuklaman niya, kaya sinuntok niya ito. Samantala, sa tore, muling pinitik ng knight ang kanyang mga daliri, tinamaan si Ayumo ng kidlat, habang sinasabi niya kay Yu na hindi siya susuko hanggat hindi niya ipinagkakalob ang kanyang kahilingan. Pagkatapos nito, naglaho sina Knight at Dayan habang si Yu ay nalungkot at sumama sa kanyang mga kaibigan. Nagulat sila, tinanong nila kung saan siya nagpunta, ngunit sinabi ni Ayumo na hindi mahalaga at iminungkahi na umuwi na sila. Matapos humiwalay si Millie sa kanila, sinabi ni Yu na kailangan niyang bumili ng ilang gamit sa tindahan. Kaya, huminto si Yu sa tindahan habang ang iba ay pauwi na. Pag-uwi, hinalughog ni Ayumo ang kanyang mga bulsa at nakakita ng isang pamamaalam na sulat mula kay Yu. Kaya, dali-dali siyang lumabas upang ipaalam sa iba. Agad na nagmadaling bumalik si Ayumo sa tindahan, ngunit hindi niya natagpuan si Yu. Umalis siya dahil ang pananatili kasama ang kanyang mga kaibigan ay maglalagay sa kanila sa panganib. Pagkatapos, umuwi si Ayumo at tiningnan ang mga kahilingan na ginawa nila noong tanabatada at napagtanto na hiniling ni Yu na manatili sa kanyang mga kaibigan magpakailanman. Gayunpaman, naalala niya na hiniling niya na hindi matupad ang iba pang mga kahilingan. Kaya, napaiyak siya. Bigla, sinipa siya ni Harona at tinanong kung bakit siya nagmumakmak kung dapat nilang hanapin si Yu. Pagkalipas ng ilang buwan, matapos siyang hanapin ng mga kaibigan ni Yu kahit saan, ngunit hindi nila siya matagpuan, naisip ni Ayumo na sumuko, ngunit naisip niyang may paraan para mahanap siya, kaya't umalis siya. Pagbalik sa bahay, nadatnan niya si Harona na kumakain ng patatas, kaya tinanong niya kung gusto niya, at sumama siya sa kanya. Nang matapos silang kumain, pareho nilang iniulat na wala silang nakitang bakas ni Yu pagkatapos ng kanilang paghahanap. Pagkatapos lang, nakarinig sila ng tunog, at nang tingnan nila ito, nakita nila si Sera na nakahiga sa sahig at tinanong kung maayos lang siya. Bilang tugon, sinabi niyang bumalik na siya mula sa kanyang paghahanap. At di nagtagal ay naupo sila sa isang mesa at tinanong siya kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay isiniwalat ni Sera na inatake siya ng isang kapwa konserbatibong vampirang ninja dahil sa pag-abandona sa kanyang misyon. Nang marinig ito, itinuro ni Ayumo na sumosobra na ang mga vampirang ninja. Ngunit sinisi ni Sera ang kanyang sarili sa paglapit sa kanyang mga kasama upang humingi ng impormasyon tungkol kay Yu. Nang tanungin ni Ayumo kung ayos lang ba siya, kinumpirma ni Sera na ayos lang sa kanya ang desisyon niya.
Pagkatapos nito, tumungo si Harona sa pinto para kunin ang inorder niyang spaghetti. Ngunit laking gulat niya nang isang biolin ang inihatid, na ikinagulat niya nang ituro niya na hindi iyon ang inorder niya. Gayunpaman, nang makita ito ni Sarah, natukoy niya ito bilang isang napakataas na kalidad na biolin na naghahatid sa kanya ng mga alaala. Pagkatapos ay tinanong ni Ayumo kung tumutugtog siya ng biolin, at kinumpirma ni Sarah na siya ay kabilang sa orkestra ng kanilang nayon. Kaya, sinabihan siya ni Ayumo na tumugtog ng isang bagay. Kaya, tumugtog si Sarah ng biolin. Nang gabing iyon, lumabas si Ayumo at umupo sa isang lugar habang kumakain ng merienda at iniisip si Yu. Nang sandaling iyon, narinig niya ang isang babae na nakikipag-usap kay Knight tungkol sa kanyang alaga. Nang makita ng Knight si Ayumo, sinabi niyang maayos itong makilala at inihulog ang isang guinea pig, na pagkatapos ay gumapang patungo kay Ayumo. Nang sandaling iyon, ipinaliwanag niya na ang mga hayop ay naaakit sa amoy ng kasawian ng zombie, na nagpapaisip kay Ayumo na siya ang isa pang zombie na nilikha ni Yu. Pagkatapos ay tinanong ng Knight si Ayumo tungkol kay Yu at tinanong kung nagsasawa na ba ito sa kanya. Nang sandaling iyon, dumating sina Harona at Sarah, at nang sabihin sa kanila ni Ayumo na manatili sa likod, sinabi ni Harona na hindi niya sila maaring utusan. Kaya tinanong ng Knight kung babalik si Yu sa mundo ng mga sawi at sumagot si Ayumo, na nagsasabing umaasa siyang itatanong din niya ang parehong bagay. Nang makitang wala silang kaalam-alam tulad niya, nagpa siya ang Knight na tapusin silang lahat. Ngunit habang nagtataka si Harona kung ano ang nangyayari, sinabihan siya ni Ayumo na manatili sa likod at sinabing haharapin niya si Knight. Bigla, naglabas si Knight ng isang madilim na aura at pinalibutan si Ayumo nito. Ngunit bago pa niya malaman kung ano ang nangyayari, umatake si Knight mula sa madilim na hamog. Hindi humanga, tinanong ni Ayumo kung iyon ang kanyang atake, kaya pinutol ni Knight ang kanyang dalawang binti. Gulat na gulat, tinanong ng mga babae si Ayumo kung ayos lang siya, ngunit sinabihan niya silang manatili sa likod. Pagkatapos, nagpa siya si Knight na tapusin ang mga babae, kaya nawala siya at muling nagpakita sa likuran nila, ngunit tinawag ni Sarah ang kanyang espada at pinutol ang kanyang kamay. Humanga, nagpa siya si Knight na tumigil sa pagiging mahinahon sa kanya at ibinitin si Sarah sa ere kasama ang madilim na hamog. Ipinaliwanag ni Knight na hihilahin niya palabas si Yu mula sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa kanilang lahat. Nang marinig ito, sinabi ni Harona na hindi niya sila maaaring ituring na pain. Kaya, sinabi ni Knight na siya ang pinakamadaling target at nagpakawala ng hamog upang pahinain si Harona. Nang sandaling iyon, sinabihan siya ni Ayumo na tumakbo. Ngunit nang malapit nang umatake si Knight, dumating si Millie kasama ang iba pang mga ninja at pinigilan siya. Nagulat, tinanong ni Ayumo kung siya ang kabalyeriya, ngunit sinabihan siya ng isang vampirang ninja na nagngangalang Ceres na humiga doon ng tahimik na parang isang kawawang talunan. Pagkatapos nito, nagulat siya sa kanyang mga nakatataas sa isang tawag na natagpuan nila si Knight, ngunit sinabi ni Knight na hindi pa siya mahuhuli, kaya nawala siya. Pagkatapos ay inutusan ni Ceres ang mga vampirang ninja na habulin siya. Pagkatapos, habang inaalagaan ni Millie ang mga sugat ni Ayumo, nagpasalamat si Sarah kay Ceres, ngunit tinawag niya itong isang traidor. Nang marinig ito, tinanong ni Ayumo si Millie kung bakit siya sumama sa mga konserbatibong vampira ninja, at sumagot siya na emergency lang at wala silang oras para mag-away. Nang matapos siya, nawala si Millie para sumama sa kanyang mga kasama. Ngunit nang tumayo si Ayumo para maglakad, napagtanto niyang nakadikit ang kanyang mga binti at patalikod. Kaya nataranta siya. Ilang sandali pa, binuhat ni Harona si Ayumo habang sinabi ni Sarah na aalis na siya para hanapin si Yu. Matapos nilang bigyan siya ng babala na mag-ingat kay Knight, nawala si Sarah at umuwi na sila. Kinabukasan, nakatanggap si Ayumo ng tawag mula kay Millie at ibinahagi na natuklasan niya ang lokasyon ni Knight. Nang ibunyag niya na nakatira ito malapit sa kanya, nagpasalamat si Ayumo, na ikinahiya niya. Kaya, ipinaalam ni Ayumo kay Harona ngunit hindi nila alam na nakatayo si Yu sa labas at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nagkataon, bumalik si Sarah sa bahay at nakita si Yu na nakatayo sa labas. Ngunit habang tumatakbo siya papunta kay Yu, bigla siyang pinabagsak ni Knight at hiniling kay Yu na sundan siya. Agad na sumunod si Yu, ngunit huminto siya upang pagalingin si Sarah gamit ang kaunting dugo nito.
Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Sera sa nag-aalalang mga mukha ni na Ayumo at Harona na nakapatong sa kanya. At nang tangkain niyang bumangon, sinabihan siya ni Ayumo na magpahinga. Agad niyang sinabi na hindi niya kaya at isiniwalat na nasa labas lang ng bahay si Yu. Nang marinig ito, nagmamadaling lumabas ng bahay sina Ayumo at Harona at tumungo sa lugar na ibinigay sa kanila ni Millie. Pagdating doon, natagpuan nila ang knight na nagluluto at sa kanilang pagkagulat, hiniling niya sa kanila na sumama sa kanila para sa pagkain. Ilang sandali pa, umupo sila para kumain at napagtanto ni Harona na ito ang paborito niyang uri ng pagkain. Kaya, naghanda na siya at nilagok ang plato habang humihingi pa ng dagdag. Samantala, hiniling ni Ayumo kay Knight na ibalik sa kanila si Yu. Ngunit sinabihan siya ni Knight na kumain muna. Nang tumanggi si Ayumo, tinanong siya ni Knight kung ano ang pakiramdam ng pagkakaroon ng immortal na katawan at itinuro na ang buhay na walang hanggan ay tiyak na nakakabagot. Pagkatapos ay sinabi ni Ayumo na wala siyang pakialam at biglang pumasok sina Ceres at Millie. Nang sandaling iyon, tumayo si Knight at napagtanto na ang gusali ay napapalibutan ng mga ninja. Kaya, hinawakan niya si Yu at nang sinabihan siya ni Ayumo na bitawan siya, sinabi ni Knight na hindi niya kaya or mawawala ulit siya. Bigla, nilamon ni Knight si Harona ng itim na hamog at naglagay ng time bomb sa ulo nito. Pagkatapos ay nagalit si Harona at nagreklamo tungkol dito, ngunit tiniyak sa kanya ni Knight na lahat ay sasabog. Bigla, tumalon si Knight mula sa bintana at iniunat ni Ayumo ang kanyang kamay upang hilahin pabalik si Yu. Sinubukan ni Yu na hawakan ang kanyang kamay, ngunit huminto sa kalagitnaan, na ikinagulat ni Ayumo. Nang sandaling iyon, nawala si Knight kasama ni Yu, kaya inutusan ni Ceres ang mga ninja na habulin siya. Pagkatapos, sinabi ni Harona na hindi niya matanggal ang bomba mula sa kanyang ulo. Kaya, sinubukan nilang maghanap ng paraan para mapawi ang bomba. Gayunpaman, tumalon ang bomba sa ulo ni Millie, at habang siya ay natataranta, sinabi ni Harona na ito ay isang parasitic time bomb. Di nagtagal, nagpa siya silang ihinto ang timer, at iminungkahi ni Harona na putulin nila ang isang alambre ng hindi nag-iisip. Bago pa man sila magkasundo, pinutol niya ang alambre gamit ang kanyang chainsaw, at huminto ang timer ng ilang sandali. Gayunpaman, biglang bumilis ang pagtakbo ng timer. Kaya, inilagay ni Ayumo ang bomba sa kanyang ulo at tiniyak sa kanila na isa siyang zombie at hindi siya maaaring masawi. Pagkatapos ay tumalon siya palabas ng bintana at pinasabog siya ng bomba. Kalaunan, hinanap ng mga babae sa buong lungsod ang mga bahagi ng katawan ni Ayumo. At nang tipunin nila ang mga ito, nagsanib puwersa ang mga bahagi ng kanyang katawan, na nag-iwan kay Ayumo na walang malay habang pinapanood ng mga babae. Nang hindi siya magising, sinubukan ni Harona na bigyan siya ng bibig sa bibig na recitation, ngunit pinigilan siya ni Millie at sinabing trabaho iyon ng kanyang asawa. Biglang nagkaroon ng away, kaya nagpa siya si Sera na gisingin siya gamit ang sikretong gamot ng kanilang nayon. Matapos ilagay ang tableta sa bibig ni Ayumo, siya ay nagkumbulsyon at nagbuga ng ilang gas. At noon, napagtanto ni Sera na ang sikretong lason ng kanilang nayon ang pinakain niya sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, nagtaka ang mga kaibigan ni Ayumo kung bakit hindi pa rin siya gising. Kaya nahulaan ni Sera na baka ayaw na niyang magising. Samantala, sa ibang dimensyon, nakita ni Ayumo sina Harona, Sera, at Millie na pinagalitan siya dahil sa pagiging masyadong mahina. At habang nagpapalam sila sa kanya, bigla siyang nalunod. Kasabay nito, nagpakita si Dayan sa lugar ni Ayumo at tinanong si Harona kung inimbitahan ba siya nito mula sa Viri upang malaman kung bakit hindi nagigising si Ayumo. Bilang tugon, sinisi ni Harona ang kanyang sarili sa sinapit ni Ayumo dahil ang bomba ay unang nakakabit sa kanya. Nang marinig ito, sinabi ni Dayan na tiyak na may spell si Ayumo na nag-aalala sa kanya ng husto tungkol sa kanya. Bigla niyang hinawakan ang ulo ni Harona, dahilan para mawalan ito ng malay. Samantala, sa kabilang buhay, nagpakita si Harona kay Ayumo at sinuntok ito habang pinagalitan dahil sa pag-aakalang mas pinili ni Yu ang knight kaysa sa kanya. Matapos siyang bugbugin ng kanyang mga kamao, nagmakaawa si Harona kay Ayumo na bumalik sa kanila. Di nagtagal, nagising si Ayumo, at tinanong si Harona kung bakit hindi siya maging mahinahon, kahit sa panaginip nito. Bilang tugon, sinabi niyang gusto niyang ibigay ang kanyang makakaya sa lahat ng bagay. Kaya,
tinapik ni Ayumo ang ulo niya habang iniiwan siya ni Dayan. Sa ibang lugar, nakasalubong ni Sera si Ceres, na pagkatapos ay nagbato sa kanya ng isang pakete at sinabing kakailanganin niya ito. Pagbalik sa bahay, ipinaalam ni Harona kay Sera na gising si Ayumo. At habang nakatitig siya sa bintana, ipinaalam ni Sera sa kanya ang tungkol sa isang megalo. Bilang tugon, sinabi ni Ayumo na kagagawan ito ni Knight. Sa isang tore sa isang lugar sa lungsod, sinabi ni Knight kay Yu na wawasakin niya ang lungsod dahil hindi niya ito hahayaang masawi. Di nagtagal, dumating sina Ayumo at Harona sa tore. Kaya, sinabihan niya si Yu na umuwi kasama nila. Binato siya ng eroplanong papel at nang buksan niya ito, si Yu pala ang nagtatanong kung hindi ba mapayapa ang mga bagay-bagay kung wala siya. Bilang tugon, sinabi ni Ayumo na kailangan nila siya at idinagdag na wala siyang pakialam sa anumang gulo na maaaring idulot nito. Nang tanungin ni Knight kung babaliwalay na lang ba nila ang kanyang presensya, sumigaw si Harona, sinabihan siyang basahin ang silid habang tinatanong ni Ayumo si Knight kung ano ang plano nito. Pagkatapos ay sinabi ni Knight na pinatawag niya si Yu ng isang megalo para lang makita kung gaano ito kaganda kapag malungkot. Pagkatapos nito, itinuro niya na malapit nang mabasak ang lungsod at hiniling sa kanya na wakasan siya at itigil ito. Gayunpaman, nang tumanggi si Yu, sinabi ni Knight na malupit siya. Kaya, nagkomento si Ayumo na kawawa si Knight dahil hindi niya naiintindihan si Yu. Samantala, nakatayo si Sera sa ibabaw ng isang tore habang lumalabas mula sa kalangitan ang tinawag na megalo. Kanina, sinabi sa kanya ni Ceres na tanging ang himig na tinutugtog ng isang vampirang ninja na uminom ng dugo ni Yu ang makakapagsara sa mga pintuan ng underground. Kaya nang magpakawala ang megalo ng ilang phantom para salootan ang mundo, binuksan ni Sera ang kahon ng biolin, ngunit nang magsimula siyang tumugtog, naglaho ang mga phantom. Pagbalik sa tore, ipinaliwanag ni Knight na natuwa siya noong una nang maging immortal siya. Ngunit agad na nawalan ng kulay ang mundo. Nang sandaling iyon, sinabi ni Yu na ayaw na niyang tumapos ng buhay. Kaya sinabi ni Knight na masisiyahan siyang panoorin ang malungkot nitong mukha hanggang sa magbago ang isip nito. Nang sandaling iyon, nilapitan niya si Ayumo para atakihin ito dahil ang pananakit sa kanya ay nagpapalungkot kay Yu, ngunit gumanti si Ayumo ng isang suntok. Sa kasamaang palad para sa kanya, natunaw si Knight sa itim na hamog, iniiwasan ang kanyang mga pag-atake hanggang sa bumangga siya sa mga bintana na salamin. Di nagtagal, bumangon muli si Ayumo, at habang naghihilom ang kanyang mga sugat, sinabi niyang hindi siya masasawi mula sa kanyang mga sugat. Biglang nag-vibrate ang chainsaw ni Harona, kaya hinawakan niya ito at iminungkahi kay Ayumo na sabay silang mag-transform. Kaya, pareho nilang hinawakan ang chainsaw at nag-transform. Samantala, patuloy na tumutugtog si Sera ng biolin at pinapaslang ang mas maraming halimaw. Ngunit ang napakalaking megalo sa kalangitan ay nagsimulang magpakawala ng mas maraming halimaw. Biglang, mas maraming vampire ninja ang nagpakita na may mga biolin upang suportahan siya. At habang magkasama silang tumutugtog, ang malaking megalo ay nagsimulang umatras sa kalangitan. Kasabay nito, magkasamang inatake ni Ayumo at Harona si Knight gamit ang isang chainsaw habang pinapalakas ang kanilang mga kapangyarihan, na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog. Pagkatapos lang, bumangon muli si Knight. Ngunit sa pagkakataong ito nang inatake siya ni Ayumo, tumilapon siya sa kung saan-saan. Kaya tinanong niya si Knight kung bakit hindi niya maintindihan ang pag-aatubili ni Yu na buhayin ang kanyang mga kaibigan. Ngunit inihagis siya ni Knight sa isang pader at sinabi kay Ayumo na masyado siyang nagsasalita para sa isang taong kakakilala lang kay Yu. Dahil sa inis, sinuntok ni Ayumo si Knight habang tinatanong kung alam niya ang tungkol kay Yu at kung ano ang nararamdaman nito. Bilang resulta, binutas ni Ayumo ang ulo ni Knight habang si Yu ay napangiwi sa nakita. Sa labas ng tore, tinugtog ng mga vampirang ninja ang biolin, tinatanggal ang mga megalo at itinulak ang malaking tore pabalik sa pinanggalingan nito. Pagkatapos, sinabi ni Knight kay Yu na sawa na siya, kaya lumapit siya sa kanya at bamulong sa kanyang tainga. Bigla, nawala si Knight at humingi ng tawad habang tinapos ni Sera at ng kanyang mga kasama ang pag-atake ng megalo. Pagkatapos, tinanong ni Ayumo si Yu kung aalis na naman siya at hiniling na manatili sa kanya sa pagkakataong ito. Bilang tugon, sinabi ni Yu na makasarili siya, at sumang-ayon si Ayumo sa kanya, na sinasabing pinapayagan lamang siyang gawin ang gusto niya.
Nang sandaling iyon, hinarap siya ni Yu at nagsalita sa unang pagkakataon, sinabing mananatili siya sa tabi niya. Tuwang-tuwa, niyakap siya ni Ayumo, kaya tinanong niya kung may gagawin ba ito tungkol sa kanyang kapalaran, at sinabi niyang gagawin niya. Di nagtagal, dumating si Harona na may dalang maraming manika at sinabing dinala siya sa buong mundo ng itim na hamog. Nang gabing iyon, inanunsyo ni Harona na nanalo sila ng tiket sa isang spa, at lahat sila ay nagdiwang nang magpasya silang magkasama. Pagkalipas ng ilang araw, sa resort, nakuha ni Sera ang atensyon ng lahat gamit ang kanyang malalaking asset, na nagparamdam kay Harona na parang tansong trepeo na walang nagnanais. Nang sandaling iyon, nagalit siya kay Sera dahil ipinagmamalaki niya ang kanyang mga asset orbs para makita ng lahat. Nang magpanggap si Sera na walang alam, sinabi ni Harona na magpapagawa siya ng mas malalaking asset sa susunod na taon, ngunit tumutol dito si Ayumo. Habang nagtatalo at nag-aaway sila tungkol dito, dumating si Yu na nakasuot ng swimsuit, na ikinagulat ng lahat, lalo na sa mga nagkukumpare ng kanilang mga asset. Pagkatapos, pinanood ni Ayumo si Yu na lumangoy, ngunit sinabad siya ni Harona at sinipa at hiniling na tingnan din niya ito. Sumama si Sera at sinabi kay Ayumo na ang paraan ng pagtitig niya sa isang babae ng ganoon katagal ay nakakadiri. Bigla, dumating si Millie kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa paaralan at sinabing ang Cupido ang nag-oorganisa ng kanilang pagkikita. Gayunpaman, itinuro ni Ayumo na nagkataon lamang ito. Kalaunan, pumasok ang mga babae sa pool at naglaro ng pool ball habang pinapanood sila ni Ayumo mula sa bar. Pagkatapos lang, nagkomento si Ceres na mayroon siyang hitsura ng isang taong lumala ang kultura, na ikinagulat ni Ayumo. Pagkatapos ay itinuro niya na tila nagsasaya si Yu, at tumugon si Ceres, na sinasabing mahirap ang labanan. Gayunpaman, minamaliit ito ni Ayumo, na sinasabing wala lang ito sa isang zombie na tulad niya. Bigla, hinagis ni Harona ang bola ng bilyar kay Ayumo, na tumama sa mukha niya at natambush siya mula sa upuan, na nag-iwan sa kanya ng galit na galit. Kinagabihan, nagsimula ang isang karnabal at habang naglalakad si Ayumo, nadatnan niya si Sera na nagtatanghal sa entablado at natapon ang kanyang inumin sa gulat. Mabuti na lang at nakita niya si Yurito sa gitna ng mga taong naghihiyawan sa kanya. Kaya, tinanong niya ito kung sino ang halimaw na idolo, at ipinaliwanag ni Yurito na siya ang magandang si Kira. Nang marinig ito, naalala ni Ayumo na nakita niya si Ceres habang sumasamba sa kanya si Yurito. Bigla, sumulpat si Sera at hindi makapaniwala nang mapagtanto niya na si Ceres pala ang nasa entablado. Kaya nawala si Sera at muling nagpakita sa entablado, na pumutol sa pagtatanghal ni Ceres. Nang tanungin ni Ceres kung ano ang gusto niya, itinuro ni Sera na ang mga ninja ay nakatadhana para mabuhay at masawi sa dilim at tinanong kung siya ay kasalukuyang nasa ibang misyon. Gayunpaman, itinanggi ito ni Ceres at ipinaliwanag na maaaring isa siyang ninja sa dilim, ngunit isa siyang magandang Kira sa liwanag. Habang pinapanood ito, inakala ng mga tao na bahagi ito ng pagtatanghal, kaya patuloy silang naghihiyawan. Habang namamangha si Ayumo dito, iniisip ni Yurito na si Sera ay isa ring idolo na nagdedebo. Bigla na lang lumabas si Sera sa mga chart bilang isang bagong idolo. At habang tumataas ang bilang niya, sumisikat din siya sa mga chart. Nang makita ito, pinagalitan ni Ceres si Sera dahil sa panlilin lang sa kanya habang sinusubukan ni Sera na patunayan na inosente siya. Samantala, nakita ito ni Harona at nataranta habang nagtatalo sina Sera at Ceres sa entablado. Bigla, hinamon nila ang isa't isa sa isang labanan ng mga idolo. At ilang sandali pa, nagsimula ang labanan habang nababaliw ang mga tao dahil sa kanila. Determinadong manalo, binago ni Sera ang kanyang kasuotan sa entablado, na nagpabaliw sa mga manunood. Kaya ginawa rin ni Ceres ang pareho, na nagpasaya sa mga manunood. Di nagtagal, lumabas si Harona sa entablado na nakadamit na parang isang idolo at inakusahan ang mga vampira ninja na hindi patas. Pagkatapos ay inanunsyo niya na magde-debut siya at nagsimulang kumanta ng isang kanta. Mabuti na lang at nagustuhan ng mga manunood ang kanyang pagtatanghal, at sumikat siya sa mga chart habang nababaliw siya sa entablado. Pagkatapos, sumama si Yu kay Ayumo, na nagtanong kung gusto rin niyang kumanta sa entablado. Nang sabihin ni Yu na gusto niya,
Biglang nagpakita si Dayan na may dalang mahika at bamulong sa tainga ni Ayumo na sinisipsip nito ang mahika mula sa isang tao at inililipat ito sa iba. Nang linawin niya na kaya nitong makapagsalita si Yu, biglang naging interesado si Ayumo. Ilang sandali pa, na-off ang mga ilaw sa entablado at nakatuon ang mga spotlight kay Yu sa isang nakataas na plataporma. Doon din, nagsimula siyang kumanta, na nakakabighani sa mga manunood gamit ang kanyang malamig na boses. Gayunpaman, sa backstage, natanggap ni Ayumo ang epekto ng mahika ni Yu at sumigaw. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, tumigil si Ayumo sa pakiramdam ng pagkabigla habang tumigil din si Yu sa pagkanta sa entablado. Kaya sumama si Harona sa kanya sa entablado at tinulungan siya sa kanyang mahika, na ikinagulat ni Ayumo kung kailan siya naging matino. Habang patuloy na kumakanta sina Yu at Harona, sumayaw si Sera, na binibihag si Ayumo gamit ang kanyang pananamit. Kaya't humiling siya na ang bawat babae ay magbihis na katulad niya. Bigla, natupad ang kanyang hiling at ang kasuotan ng bawat babae ay ginawang swimsuit. Dahil sa inis, sinipa ni Sera si Ayumo habang tinatawag itong isang lalaking may kultura.